So, yan. So, good evening everyone. It's already 7 p.m. and we're about to start. And congratulations din sa mga early bird natin. Thank you for being on time and I hope dumami pa yung ating mga participants today. And right now, we're gonna be starting with, of course, telling to you na ang topic natin today is about copy trading, okay? So for those people na gusto is manual trading, hindi po tayo manual trading ngayon. Today, ang topic natin is copy trading. So it's more of about passive income. It's like you doing nothing, literally doing nothing by you're just gonna be copying. So yun yung goal natin ngayon, magkaroon ng passive income. So even if you're busy, makakapag-trade pa rin kayo ng Forex kasi mga ngopya nga po kayo, okay? So, sa mga nasa Facebook Live natin dyan, I highly suggest guys na mag-transfer kayo dito sa atin sa Zoom para it will be easier for me to read your comments, okay? Para mabasa natin at ma-replyan. Yung Zoom link po is nandyan po sa pinned section, Beninea. Nandyan po sa pinned section, so mag-join po kayo dito sa ating Zoom, okay? So, can you type 1 if you're seeing and hearing me clearly? Type 1. Okay, perfect. So, taga saan pala kayo? Ako taga Marikina ako. Saan kayo located, guys? Cebu. Wow. Antipolo. Uy, malapit ka lang, Araceli. Taga Marikina lang ako. Divine Grace, Las Piñas, Pasig. Uy. Vancouver, Valenzuela, Samar, Pasay, Mindoro, Bacoor, Valenzuela, Laguna, Dubai, Davao, Kuwait. Okay, so obviously, nasa buong mundo pala tayo. Meron pala mga nasa Japan dito, Japan, UK, Canada. So for those countries, medyo mahirapan kayong i-access yung mga website kasi medyo mahigpit dyan sa mga countries nyo na yan. Meron kayong makikita doon na i-click nyo na lang stay sa may pinakailalim. Pag nag-register kayo, meron kayong i-click doon sa may ilalim, pinakailalim stay. Australia, I think okay naman si Light Finance with Australia. Ang ano lang, Canada, Japan, UK, Israel. Yung mga countries na yan. Ayan. So, ayan. Hello sa inyo. Magandang gabi. And thank you for joining our webinar tonight. And obviously, ayan, nasa buong mundo na naman tayo. Grabe, no? Dami tayo na nararating natin. And thank you sa technology kasi nagkakaroon tayo ng chance, of course, na makilala kayo kahit na chat-chat lang tayo. And hopefully, makilala ko rin kayo face-to-face kasi we are conducting face-to-face seminar. Actually, meron kaming gagawin this coming Thursday, face-to-face seminar na to. So it's your chance na ma-meet kami personally, kami nila Coach Edsel. And ito tuturuan naman namin kayo kung paano kayo mag-manual trading. Kasi aside from copy trading, syempre kailangan natututunan nyo na kung paano ba mag-charting, kung paano intindihin yung mga market structure, yung fundamental technical analysis. Kasi 'di ba? Parang ang hirap naman, copy-copy ka lang, di mo naman naiintindihan yung ginagawa ng kinokopya mo, 'di ba? So mas maganda na i-elevate yung skill nyo kasi kapag meron kayong skill na pag-trade, definitely magagamit niyo na to kahit may crisis, kahit ano pang delubyo na mangyari sa Pilipinas. Wag naman sana ano, 'di ba, mag-end of world. Pero definitely etong trading is actually makakatulong sa iyo kahit mag-retire ka na, kahit mag-stop ka na magtrabaho, magkaroon ng trabaho, makakatulong sa iyo to na magkaroon ng extra income. Ayan. Wala akong na-receive na confirmation email para sa face-to-face. This Thursday, hindi ka ba naka-receive? Nag-text yung aking nag-text yung aking admin regarding confirmation na yan. Pero kung hindi ka naka-receive, email mo lang ako. Email mo ako para makita ko yung ano mo, yung sana may face-to-face sa South naman, iba pa din kapag face-to-face. Sa South, saan ka ba banda sa South? Let's see, let's see. Malay nyo, dumayo tayo dyan banda. Sana sa Cebu, Diyos ko po. Wow! Sabi ko mukhang iikutin ko yung buong Pilipinas. Malay nyo, makapag-conduct tayo ng mga face-to-face seminar doon sa mga areas na yan, di ba? So, ayan na naman si Tommy ko. Nasa Japan na. Hello, Tommy ko. Buti nakarating ka ng maayos. So, anyway, let's finally start and let me just start this by telling to you na of course, ito lang yung kailangan ko from you. I'm not asking for anything. Di naman ako nangihingi sa inyo ng payment. Di naman ako nangihingi ng kahit ano. Di naman ako nagpapa-Gcash sa inyo. Mga scammer yung nagpapa-Gcash. Pero what I need from you is just baby, maglagay kayo ng, mag-prepare kayo ng pen and paper para at least makapag-take down notes kayo. And also, I want your undivided attention.
And sana makinig kayo ng mabuti, santabi nyo na muna yung mga ginagawa ngayon. Kung kayo ay nanonood ng TV, TikTok, at kung anong ginagawa nyo. So medyo iset aside nyo na muna yan. And also, please make use of our webinar chat. Itong webinar chat natin, I want you guys to be interactive. So ask anything that you like kasi baka naman yung mga iba dyan nahihiya lang magtanong, baka same lang din naman kayo ng question. So huwag kayong mahiya kasi tayo-tayo lang naman to, di ba? So yung mga sa Facebook, transfer kayo dito sa Zoom natin para mabasa ko rin yung mga comments nyo. So ayun, thank you. Sana hindi nyo rin ako tulugan, syempre, di ba? Kasi ako pagod din naman ako. Alam mo yun, kakagaling ko nga lang sa meeting, diretso agad sa webinar, di ba? So, ayun, mamaya may humihilik na dyan, no? Di naman siguro. So, ayun lang naman guys yung kailangan ko sa inyo. And I'm doing this because of, it's just my advocacy. And just to introduce myself, I am Lady Danili. I am a content creator and a social media influencer. Ayan. So, madalas, ang aking mga naiimpluwensyahan are those people who are interested, of course, have an income, have an extra income, magkaroon ng passive income, magkaroon ng financial literacy, makapag-invest, and mas maintindihan kung paano mag-grow yung money for them, di ba? So, naiimpluwensyahan ko yung mga taong mukhang pera. Mukhang pera ba tayo? Type 1 nga ako mukhang pera. Hindi naman. Ay, wala tayo buwan. Umamin kayo! Charot. Ayan. So, thank you guys. Alam ko, mukha tayong pera, pero yung pera na yung gagamitin natin for the good things, like tumulong sa ibang tao, mag-bless ng ibang tao, and of course, syempre, mapasaya yung sarili natin. Kasi kung laging kapos, laging, alam mo yun, lagi kang naghihikahos, lagi kang umaasa sa sahod mo na kulang, then definitely, syempre, para magkaroon tayo ng financial freedom, then you have to have at least an extra income na pambayad sa mga other bills mo at mabili mo rin yung mga magpapasaya sa'yo, di ba? And also, I took my MBA degree last 2021 in Miriam College. So, nag-aral tayo because I just wanted to learn and learn and learn. That's my ultimate goal actually. This 2024, ang goal ko for myself is to learn and learn. So talaga marami ako sasalihan ng mga seminars, bili ng mga libro, basa dito, basa doon, meet ng mga mentors. Kasi this 2024, it's all about learning. Yun yung ultimate goal ko this 2024. And ayan, I also took my BSBA Finance and Investment Management. So, college pa lang ako, mahilig talaga ako sa finance. Actually, ang pinakauna kong course is accounting, and then bumagsak ako sa statistics, and nag-shift ako sa finance. Kaya napunta ako sa finance and investment. So, hindi naman ako, alam mo yun, katalinuhan. Ilang best pa ako na-expelled nung high school ako, ganun. So, average student lang tayo, ganun. Mukhang pera po ako for a good reason. Tama, di ba? Bakit hindi, di ba? Wala naman actually, money is not really the root of all evil. Yung mga tao na ginagamit ang pera for evil, yun sila, di ba? And I was also a banker for the past 10 years. So, bankera po ako for the past 10 years. At the age of 26, naging manager na po tayo ng bangko. And that is my ultimate goal. And I think nung manager na ako, I was a bank manager for like 4 years. And parang feeling ko, na-meet ko na yung ultimate goal ko eh. So parang yun na yung pinaka-end goals ko. So parang kailangan ko na alam mo yung mag-fly and mag-level up, humanap ng ibang venture wherein ko saan ako mas matututo, which is kaya nga ako nag-start magnegosyo. So I became an entrepreneur and businesswoman at the age of like mga 21 pa lang ako, businesswoman na ako. I started my events coordinating business. So, nag-coordinate ako ng mga weddings, corporate events, and mga kung ano ng mga events. And now, I have my aesthetic clinic, we have water station, we have skincare products na binibenta. Ngayon, meron tayong mga meat retailing products sa palengke. So, marami akong mga biniventure na negosyo ngayon because gusto ko maging successful businesswoman. Ayan. And also, I am a licensed financial advisor. I took my licensure last September because I want to continue my advocacy in helping people meet their financial security, diba? So yun yung way ko to help you guys kasi in Forex, yes, you can be financially stable, pero hindi ka magiging financially secured kasi magkaiba yung financially stable at financially secured. When you're stable, meaning you have an income, regular income going to your account, for your other operating expense. Pero ang financially secured, whatever happens, magkaroon ng mga
critical illness, magkasakit ka, magkaroon ng pandemic ulit, magkaroon ng crisis, mawalan ka ng trabaho, you're still secured. So yun po yung ultimate goal ko, to help to help the people na magkaroon ng financial security through insurance. And on top of everything, sa lahat ng to mga ginagawa ko sa buhay, yes, nakakapag-trade pa rin tayo ng forex. So hindi po excuse talaga na sobrang busy mo sa buhay, marami kang ginagawa. Hindi excuse yan para hindi ka matuto paano mag-invest, para hindi yan matuto paano maging financially literate. Hindi po yan excuse, because here, you can still trade forex even if you're really, really busy. Kasi ako busy rin naman ako, pero still I can do forex trading. So that's me. Diba? So, kayo naman, enough with myself. Why are you here in this webinar? Can you share with me bakit kayo dito sa webinar na to? What is your ultimate reason? Why are you here? Why you joined my webinar? Sabi ni JV, to learn. To learn, okay? Passive income, extra income. Pina-attend ako ng husband ko. Yung husband mo, no? Talagang hindi na lang siya yung nag-attend, no? To have passive income, to learn, to attain financial freedom. Okay, what else? Passive income. Attend ulit. Wah, sipag naman umattend ni Vincent Briones, no? Talagang nakikita ko rin to lagi, eh. To have passive income. Pagod na laging labas lang. Walang pasok. I'm here to learn how to have passive income. To learn po, okay. So most of you, ang ultimate reason nyo is of course magkaroon ng passive income, matuto, magkaroon ng passive income, and hindi na maging kuripot. Habol ni Roland, hindi na maging kuripot. Okay naman yung kuripot, pero syempre, depende yun eh. Merong kuripot in a good way, may kuripot in a bad way. Pero kapag ang pagiging kuripot is pagdadamot na, magkaiba yun. Kasi pero yung kuripot na you know how to save, you know how to allocate your budget, then that's okay. Para matuto po ko, Shady, at kumita po ng passive income. Na-scam po kasi ako para mabawi ko po. Oh, alam nyo guys, sobrang ang hirap ng ma-scam. Kasi ako mismo na-experience ko yan. Naloko ako. Akala ko ang kausap ko si Marvin, di pala siya yung kausap ko, na pa-deposit ako ng 2.5 million and ang sakit-sakit nun. And I know how it feels. Regardless of the amount na na-scam sa'yo, it feels really, really hindi ko ma-describe yung pain eh. Hindi ko ma-describe yung pain, pero I know how you feel, guys. And I'm pretty sure, sabi nga ni Lord, He will make a way. Di ba? He will make a way. And after some breakdowns in your life, you will experience breakthrough. Pine-prepare ka lang ni Lord sa mga breakthroughs mo sa life. That is why you're experiencing breakdown. Kaya okay lang yan. You have to be expectant of blessings. Di ba? Yun. So, thank you for sharing why you're here in this webinar. And ultimately, syempre, ang goal ko rin dito is matulungan kayo magkaroon ng financial freedom, di ba? At the end of the day, our goal is to have financial freedom. Kasi financial freedom is not really about being rich eh. Magkaiba yung pagiging rich sa pagiging wealthy. Ang rich is, yes, marami kang pera, pero wala ka namang peace of mind, di ba? Wala ka namang, alam mo yung parang, oo nga, parang hindi ka naman masaya, di ba? Pero yung pag wealthy ka, you know to yourself na you can help other people, you're wealthy in a way na you're good in all aspect of your life, like in your family, sa finances mo, sa spiritual life mo, sa relationship mo with your family, your husband, your kids, you're wealthy. Yun po ang wealthy for me, okay? So, if you're wealthy, then you will definitely achieve your financial freedom. And the ultimate goal is, of course, to find a way to make money while you sleep. And for some people, they see it parang unethical na parang, huh? Paano yung pera? No? Dapat ang pera pinagtatrabahuhan. Yun yung sinasabi di ba lagi ng mga matatanda na parang kailangan yung pera pagtrabahuhan yan. Kasi pag hindi galing sa pera na hard work yan, mawawala din yan agad-agad, di ba? Pero yun ang hindi natin alam na ginagawa ng mayayaman. That is the secret na hindi alam ng mga tao na ginagawa ng mga mayayaman. They can make their money grow on its own, even if they're sleeping, even if they're traveling, they're going somewhere, they're with family, they're doing the things that they like, they can tennis, they can basketball, they can do anything that they like, kahit na kumikita sila, di ba? So yun yung mga bagay alam mo yun, parang na-box yung utak natin na parang hindi kailangan yung pera pinaghihirapan. Totoo naman, dapat pinaghihirapan yung pera. Pero what you don't know is your money can actually work for you. Di ba? Kasi if you don't know how to make your money while you sleep, you will work until you die.
Totoo yun. Kasi imagine niyo, kunwari mag-retire kayo at the age of 60. And you're working, you're receiving money paycheck to paycheck, and then you're just surviving every day. Hindi mo alam kung paano mo gagawin yung pera mo na money making machine, 'di ba? So, hanggang mag 60 years old ka, umasa ka na lang sa pension, tapos akala mo enough na yung pension mo, na 8,000, 10,000, pang-maintain mo na lang yan ng metformin sa diabetes mo, 'di ba? So, hindi siya enough, 'di ba? So, you need to know kung paano mo yung mapapalago yung pera mo ngayon habang kumikita ka ngayon, 'di ba? Yun yung kailangan natin aralin. Kaya nga kayo nandito, 'di ba? Kaya kayo nandito sa webinar ko ngayon because you want to learn on how you will be able to use your money to make to work for you, 'di ba? So, yun guys. And also, ang pinakamahalaga dito, paano nyo ma-achieve yung financial freedom? Kailangan nyo muna ng financial literacy. Which is apparently, ang karamihan sa mga Pilipino, gustong kumita ng malaki pero ayaw mag-aral. Di ba? Totoo? Totoo. Totoo yan. Karamihan sa mga Pilipino, gusto nang kumita ng malaki. Gusto agad ng pera, 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 pero ayaw mag-aral. Ayaw mag-effort mag-aral ng financial literacy. Imagine ang itataya niya lang sa loto. Sana magkaroon ako 30 million, 500 million. Of all the chances na manalo ka sa loto, kung tinabi mo yan 25 pesos per day mo, meron ka ng 1.5 per month. Diba? Pinang ano mo na yun, pinang copy trade mo na yung 1.5 mo na yan. So, imagine niyo yun. So, kasi ang mga Pilipino, kadalasan, ang tamad-tamad maaral ng financial literacy. 'Di ba? So I'm really happy na you guys are here. I'm really proud of you na you're here in this webinar and you're trying to understand how you will make money. How you will be able to have passive income. And guys, I'm really proud of you. And this is one, you're already one step ahead of all those people na alam mo yun, naghihirap, 'di ba? Kasi kapag meron ka ng knowledge, wala nang makakatanggal yan sa'yo, 'di ba? Lahat nandiyan na yan sa utak mo, matutulungan ka na yan all right. Parang kumbaga yung trading sa ano ba yun? Yung psychological wallet nyo lumalaki yan. Kasi kapag maliit yung psychological wallet nyo, limited lang yun sa mga bagay na kung anong alam nyo lang. Pero once na meron kayo naririnig ng mga ganito, na parang grabe, kumikita pa rin si Ma'am Lady ng ganito kalaki, kaya ko rin yun, kaya ko rin yun. So lumalaki yung psychological wallet nyo kasi nagkakaroon kayo ng idea na pwede pala akong kumita ng ganon. Di ba? I need 1 billion in 1 year. Yan, that's the goal, di ba? 1B, di ba? Hindi yung million-million lang, 1 billion is the goal, di ba? Ayun. So, since alam mo naman sa Pilipinas, di ba, we are actually third from last when it comes to financial literacy, and nakakalungkot to. Sobrang nakakalungkot. Most Filipinos do not know really how to become financially literate, di ba? And you have to understand na ang pagiging financially literate hindi lang puro pag-iipon-iipon. Kasi kadalasan ang tinuturo lang sa atin, pag gusto mo yumaman, mag-ipon ka. Pero po pag nag-iipon ka lang, hindi ka po yayaman dyan, di ba? Kasi yan yung tinuro sa atin ng culture sa atin, di ba? Sabi dito, meron pa tayong mga piggy bank, bangko, maglagay ka sa bangko, di ba ganyan. Pero what they're not teaching us is kung paano ba dapat pinapag-grow mo yung money na yan. Dapat alam mo kung paano palaguin. Kasi kung ipon ka lang, wala na, ubos na yan sa inflation pa lang. Imagine ninyo, yung inflation rate ngayon, 4.7%. So meaning, yung buying power ng pera mo, kakaipon, nababawasan niya ng 5,000 per month, di ba? So, you have to think about it. Lahat yan, lahat yan meron niyang risk, okay? So, ito kasi yung madalas na mga mindset, di ba? Parang, money is the root of all evil. Investing is only for wealthy or experts. Para lang daw yun sa mga expert, di ba? Kaya taya mo na lang yun sa loto. O kaya yung iba, sasabihin nila na, hindi, mag-start na lang ako pag may pera na ako. Kailan ka magkakapera? Pag nagkapera ka, ang nasa isip mo, bibili ka ng TV, bibili ka ng cellphone, bibili ka ng electric fan, bibili ka ng mga appliances. Ang daya mo na iisip pagdating ng pera mo. Nakalimutan mo na yung discipline saving, di ba? Kailangan ang saving talaga, hindi sa saving naman kasi hindi yan puro tungkol sa pag-iipon eh. It's actually creating a discipline in yourself. Like, kunwari, mag-save ka ngayon ng 100, tapos 100 tomorrow, 100 tomorrow, hanggang sa parang naging disiplina mo na siya, di ba? And eventually, yung disiplina na yun yung makakatulong sa'yo maging successful, di ba? So, tama naman, 'di ba? So, nung ayan, kasi syempre, pag kumikita tayo ng pera nung unang panahon, yung unang panahon. Hindi, syempre kasi 'di ba sa school, tsaka yung parents natin tinuturo lang sa atin kung paano tayo kikita ng pera. What they do not teach to us is, ayan, 'di ba? Hindi natin alam kung paano i-manage yung pera na yon, yung kinita-kita na tayong pera, 'di ba?
She read Rich Dad, Poor Dad. Yes, correct. Yeah. Binasa ko yan. So, yun, in order for you to, of course, matutunan nyo yan kung paano kayo kita ng pera is, of course, kailangan is magbasa kayo ng libro, di ba? Mahalaga yan na nagbabasa kayo ng libro or sa internet dapat hindi puro nood-nood lang ng mga TikTok, di ba? Nakikinig din kayo ng mga financial wellness, kung paano nyo madideepen yung mga learnings nyo and skills nyo. Kasi, alam mo yun, kahit isang oras lang yan na spend nyo sa pag-aaral ng financial literacy, malaking bagay na yun. And also, you have to think about the people na you're surrounded with. So, if ang environment mo is puro-puro sa gastos, puro travel goals, puro grab, diba? Alam mo yun? So, definitely, if you're with those people, ganun ka din diba? Sabi nga nila, diba? You are the average of the 5 person you associate with, diba? So, yun. You have to be careful on the people that you associate with. Okay? So, I think lumang presentation ko tong na ano ko sa inyo. Pero, just to give you an idea, Forex is business. So, may sabi, Forex scam yan! Ang dahil ko sabi niyan, Forex daw ay scam. When actually, Forex is not scam, guys. Ang Forex po is a business. So, we treat it as a business in a way na matututunan natin na talaga ang business kasi, it's like, yes, meron kang capital. But the difference in Forex is, dito, hindi mo na kailangan ng, alam mo yun, ng rental, ng office. Hindi mo na kailangan ng office dito. Hindi mo na kailangan magrenta. Hindi mo na rin kailangan magkumuha ng inventories. Hindi mo na kailangan dito ng mga tao na sasahuran mo. Hindi mo na kailangan ng logistics. Hindi mo na kailangan ng ano pa mga kailangan sa negosyo, 'di ba? Here in Forex, ang kailangan mo lang dito is 1, capital. 2 is cellphone mo or your laptop mo. 3 is of course, sarili mo, di ba? Yun lang guys, ang kailangan nyo here in Forex. That is why very mababa lang ang operating expense sa Forex if we're gonna treat it as a business, di ba? So, hindi po scam ang Forex, hindi rin po sugal ang Forex. Forex is a business. And may umiikot po na 7.5 trillion daily ng sa buong mundo ha. So this is the most liquid business in the world. So imagine niyo 7.5 trillion dollars daily ang umiikot sa buong mundo. Hindi na nga kasya yan sa calculator kung times ngayon sa sa peso 'di ba? So malaking pera po ang umiikot sa buong mundo. Kumbaga, kukurot lang tayo diyan. Yun yung goal natin, makakurot tayo diyan sa 7.5 trillion na yan. Dahil itong mga big players natin is mga bangko, mga money changing companies, mga hedging funder. So sila po yung madalas kumikita talaga ng malaki dito. Ngayon, ito po yung hindi natin napapansin kasi sila lang kumikita dyan Ngayon tayong mga retail na maliliit lang, buti na lang, merong mga brokers na, alam mo yung maaasahan natin, di ba? Na talagang makakatulong sa atin na paano tayo makaka-enter dun sa market na yung 7.5 trillion dollars na yun, di ba? So ngayon, merong mga broker na pwede mag-mediate para matulungan tayo na mag-trade sa Forex. And kailangan, syempre, mag-trade kayo ng Forex sa legit na, di ba? Ayan. So, yun, kanina natanong ko na to. So, ngayon, just to give you an idea, or ano ba ang trading? Trading is characteristically associated with buying and selling of stocks, commodities, currencies, bonds, and other financial instruments over shorter period. So, madalas nagsasabi sila na parang, gusto ko mag-invest sa Forex. Hindi po investment ang Forex, it's trading po. Magkaiba po ang investment sa trading. Ang investment is more of long-term gains. Ang trading po is more on sa shorter gains. Okay? So tayo ngayon sa Forex, ang goal natin is doon tayo sa shorter gains. Okay? This is primarily to make profit from the short-term movements in prices of these securities. So traders essentially take advantage of volatility. When you say volatility, gaano kabilis magbago yung presyo ng currency. So doon tayo kumikita. Kapag volatile ang market, ibig sabihin doon tayo kikita. Kapag hindi gumagalaw ang currency, hindi po tayo kikita doon. So the more na mas magalaw ang presyo, mas kumikita po tayo doon. So yung mga traders, essentially doon po sila kumikita, okay? So just to give you an idea, there are 2 scenarios that might happen to you when you trade Forex. The first scenario is, kunwari, bumili kayo ng onion. Itong sibuyas na to. Bumili kayo, namuhunan kayo ng 1,250 kasi 5 kilos ang binili mo, tapos binili mo 250 per kilo.
kilo. So ngayon, mababa mo siya nabili. Eh, tumaas yung presyo, naging 700 per kilo. So ngayon, binenta mo kasi parang, uy, kikita ako doon na, bibenta ko nga to. Kasi nabili ko lang to 250 per kilo, bibenta ko ng 700. So ngayon, nabenta mo siya ng 3,500. Magkano kinita mo? 2,250. Ganon din po sa Forex. Kapag binili mo na mababa at nabenta mo ng mataas, kikita ka. Pero there are two, this is the second scenario. Kapag naman po, ang binili, ngayon parang nag-enjoy ka naman. O sige nga, bibili pa ako ng mas maraming sibuyas. Kasi nga, maganda yung presyo ng, ng sibuyas. So, kaso nga lang, nung pag-check mo, 500 per kilo na yung sibuyas. Pero bumili ka pa rin. Sabi mo kasi na parang, sige, bibili pa ako kasi sa kanina nabenta ko ng 700 per kilo yung sibuyas eh. 'Di ba? So ngayon, bumili ka ng 5 kilo ulit pero nabili mo siya ng 500 per kilo, naglabas ka ulit ng puhunan mo, 2,500, 'di ba? So ngayon, nung pagtingin mo dun sa presyo ng onion, bumaba na yung presyo ng onion, naging 300 per kilo na lang. So ngayon, ang nangyari, bumili ka ng 500 per kilo na onion at 500 pesos sa 2,500. Kaso lang, bumaba siya, naging 300. Nabenta mo na lang siya ng 1,500. Anong nangyari? Talo, di ba? Natalo ka ng 1,000 pesos. So, ganun siya, guys. Ganun po nag-work ang Forex. Yung dalawang scenario na yan, ang possible na mangyari sa'yo. Either you win or you lose. Okay? Clear po ba tayo? Type 1 kung clear po. Type 1 kung clear. Ayan, okay. So, gamitin naman natin totoong pera. Ayan. Totoong pera. Siyempre sa draw, sa ano lang, sa picture. So, say for example, sa $1, di ba? Sa $1, ang presyo niyan is 50 pesos per $1, di ba? Ngayon, kung mag-trade ka sa $200, magkano ang kailangan mo na peso? Magkano ang kailangan mo na peso? So, 200 times 50 pesos, ang kailangan mo na peso para makabili ka ng $200 is 10,000 pesos. Correct, Ruben. Ayan, kailangan mo ng 10,000. So ngayon, say for example, gumanda yung currency, tumaas yung economy ng US at tumaas yung presyo ng dollar. Naging 55 pesos. Kanina, 50 lang. Ngayon, naging 55 pesos. So, anong mangyayari? Yung nabili mo na $200 kanina, mabibenta mo siya ng 11,000. Magkano ang kinita mo? Sige nga, kung magaling kayo sa mathematics. Yun, talino naman pa ni Rachel tsaka ni Jessica eh. So, tama sila. 1,000 po ang kinita. Ayaw ng So, ayun, kumita ka ng 1,000 pesos. So, ganun po sa Forex. Pag binili mo mababa at binenta mo ng mataas, so kumita ka po doon, okay? So, ganun lang po kadali ang Forex. So, tapos na po yung webinar natin. Bye-bye. Ayan. So, ito, syempre, hindi lang puro-puro kita ang pag-uusapan natin sa Forex. We have to also discuss about yung mga risk in Forex. Kasi, nakikita nyo sa TikTok, nakikita nyo sa Facebook, yung daming kumikita, ang daming nakakabili ng mga Lamborghini nila because of Forex, nakakapag-travel sila anywhere because of Forex. Pero what you do not know is, yun na ba yung mga risk na tinake nila bago nila makamit yung mga, yung mga profit nila na yun. So, ito po yung mga risk na you have to understand kasi kung hindi nyo maintindihan to, wag na lang po kayo mag-trade ng Forex, di ba? So, first is exchange rate risk. Pag nagbago yung presyo, ano mangyari? Siyempre, kapag nabili mo nga siya na mababa at nabenta mo ng mataas, siyempre kikita ka. Pero what if ang nangyari nga is nabili mo ng mataas at nabenta mo ng mababa, talo ka. So, isa yun sa mga risk, di ba? Kapag pupunta ka punta ka ng Japan, bumili ka ng Japan yen, di ba? Pinapalit mo sa peso mo. Pagbalik mo nito, natira mo ng Japan yen, nabenta mo lang ng mababa. Kasi yun po talaga yung risk here in Forex. Meron talaga, nagbabago-bago talaga yung presyo niya from time to time. Another is the market volatility. Ano yung market volatility? Gaano kabilis magbago yung presyo? Diba? Kung ang presyo nagbabago, ang problema dyan, gaano nga kabilis? Isang buwan ba? Tatlong buwan ba? Isang taon ba? Hindi. Nagbabago yan every millisecond, di ba? Kaya talagang very volatile ang market here in Forex and hindi natin alam kung gaano kabilis nagbabago yung presyo yan. And ito talaga ang isa sa mga risk na you have to face here in Forex. Another, country risk. Ano yung country risk? Kapag merong eleksyon dun sa ibang bansa, diba? O kaya may war, katulad dun sa Israel, tsaka sa Gaza, o kaya sa Ukraine, tsaka sa
sa Russia, 'di ba? Yung mga war na ganun nakakaapekto po yan sa overall market, 'di ba? So yan yung mga factors na possibly walang control kahit si Darna o si Captain Barbell, hindi nila kayang kontrolin 'yon kasi talagang ano na 'yun arrest na 'yun sa country nila, 'di ba? What if antay na lang po tumaas, ma'am? Mila, kahit antayin mo tumaas yan, kung sobrang laki ba ng capital mo para i-cover yung drawdown mo? 'Di ba? So, hindi siya ganon. Di, sa Forex kasi, you really have to have a big capital kung gusto mong mag-antay na umakyat ulit or bumaba ulit, 'di ba? So, meron talagang mga risk involved here, 'di ba? So, kung gusto mo antayin mo, pero wag ka muna mag-execute ng order. Ganon. Okay? Another risk that you have to face here is the marginal or leverage risk. Kung naririnig nyo itong risk of ruin, madalas naririnig nyo ito sa mga trader. Nasunog ako dyan Nasunog ako dyan Ayoko lang ng Forex kasi nasusunog ako dyan Yun po yung risk of ruin. Alam nyo bakit nagkakaroon po ng sunog? Because po sa leverage. Ang leverage po, kung naririnig nyo po yan po yung pagpapautang ng broker. Pinapautang po kayo ng broker. Ngayon, yung broker po, kaya niya kayong tulungan na gawing times 10, times 1,000, times 100,000 yung pera mo. Ngayon, pwede niyang i-magnify yung profit mo. Yes, nung leverage. Pero pwede nga rin i-magnify yung loss mo. Ganun siya. So, pwede niyang palakihin yung profit mo, pero pwede nga rin palakihin yung talo mo. Okay? Ganun po ang leverage risk. Another is shift of market trends due to high impact news. O yan. Madalas naririnig yan sa mga telegram natin. Oh, may high impact news ngayon. Ingat sa mga nagtitrade. Kasi kapag may high impact news, regardless kung anong market structure, pataas man yan or pababa, kapag may high impact news, dinidisregard niya yan. Okay? So yun po yung mga possible risk na haharapin nyo po dito. Can you type CC kung clear na clear ba yung mga risk sa Forex? Kasi kung hindi, wag na lang kayo mag-trade. Type CC kung clear po ang mga risk in Forex. Ayan. So, ready na sila mag-trade ng Forex. CC. CC, ibang CC naman yan, Joel Ayan. So, sa mga nasa Facebook natin dyan, clear ba? Type CC kung clear. Ayan. So, ready na sila mag-trade ng Forex. And ito pala yung example, guys, sa mga high impact news. Ayan, sa Forex Factor niyo yan makikita. Ayan yung mga possible results niya. Ayan. So, ngayon, we will be teaching you kung paano kayo mag-start, mag-trade, and mag-copy trade sa Forex. So, first is you need, of course, to register, i-verify yung account nyo, and then magpa-fund kayo ng account, tsaka kayo magka-copy trade. And ngayon, ituro po yan ni Coach Aaron. Ayan, tawagan si Coach Aaron ngayon dahil si Coach Aaron po yung mag-share sa atin ng, asa si Coach Aaron? Bakit nawawala? Knock na Coach Aaron, are you there? Ayan. So, inimbitahan ko po si Coach Aaron na para makapag-share sa atin ng kung paano kayo magka-copy trade because siya po is from Light Finance. So, tutulungan niya tayo na matuto. Ayan, mag-copy trade. So, asan na ba si Coach Aaron? Hi ma'am, good evening po. Ayan. So let me give you the screen, Coach Aaron. So thank you for being here again. So talagang ako naman natutuwa ako kay Coach Aaron kasi alam mo yun, never nga tayong in-Indian. Ayan, dahil Pilipino nga naman pala siya, hindi po siya Indian. Ayan, so thank you Coach Aaron for being here. So si Coach Aaron po ay magtuturo sa inyo kung paano kayo mag-start na mag-copy trading at kumita na dollar, of course, ang dollar here in Forex. Ayan. Let me give you the screen, Coach Aaron. Ayan na pa. Welcome niyo si Coach Aaron, guys. Alright. Okay, so good evening po sa lahat. I-share ko po sa inyo kung paano tayo makakapag trade sa Forex with copy trading. Okay. Ay, good evening po, Sir Jetro. Good evening po sa lahat. Okay, so ang dami pala natin, no? Ay, Pogi. Salamat. Ngayon lang may bumati sa akin, Pogi ako. Okay. So, simulan natin para makarami-rami tayo. 7:34 na. Ay, yung audio ba? Okay po ba? Mic test? Mic test, hello. Okay naman po, clear naman po. Ayun, okay, salamat po. Okay, so good evening po, good evening. So, kung meron po pala kayong mga katanungan, ilagay nyo lang po dun sa Q&A.
na nandyan po. Tapos, louder, sorry. Sagad na po itong boses ko eh. Kasi siguro tatagal tayo ng mga 1 oras mahigit dito. So, kailangan tipirin ko lang yung boses ko. Okay, kung may questions po kayo, lagay nyo lang po sa Q&A. Tapos, try ni Ma'am Lady sagutan yan, saka sasagutan ko din po yan. Okay po. Okay, so start po tayo. Share screen ako. Dahan-dahan lang po. Okay. Salamat po sa sa pag sabi. Kasi minsan, napapansin ko nga medyo mabilis na rin magsalita. Okay, dadahan-dahanin ko rin po. Okay. Okay, so start tayo. Ayan. Okay, so good evening po ulit sa lahat. Ang ating pong pag-uusapan is paano po tayo makakapag-copy trading. Okay, paano po tayo makakapag-start. And magagawa po natin to sa 3 easy steps lang. So, ano po ba yung mga steps na yun? Okay. So, napakasimple lang. Registration, verification, and funding or pagde-deposit. And yun na, copy trade. Okay. So, yan, simpleng-simple lang makakapag-copy trade na po tayo. Yung level of risk po is mataas. So, wag po tayo magre-risk ng pera na hindi natin afford mawala. So, dapat po yung extra lang. Okay, wag po yung budget na nakalaan for your bills. Okay, wag po, kailangan extra lang po talaga. Okay? Wag po tayo mangungutang para lang may may pang capital. Wag na wag po. Okay? So, yun. Okay, so how to register? Magre-register po kayo using the link. Okay, yan po. Chinat natin ni Ma'am Lady yung Ay, ma'am, yung registration link mo para sa mga wala pang wala pang account. So, mag-register lang po kayo. Ang gagawin niyo lang po, click the link. So, pakita ko lang po sa inyo gaano po kasi yan. So, click niyo lang po ito. Ayan, di ba? Okay, paste. Ayan. Okay, so after nyan, click nyo lang po dito sa upper right yung registration. And then yan, provide nyo lang po yung mga details nyo. Anong country nyo, date of birth, then continue. And then email, tapos mag-set kayo ng password, tapos click nyo lang po itong dalawa. Then continue, then yun na po yun. Okay na po kayo, nakapag-register na po kayo. So make sure po dun po kayo sa registration link ni Ma'am Lady para under kayo sa team ni Ma'am Lady. Okay po. Ayan. O, sige po, darating po tayo dun sa verification. Yan na po yung susunod natin. Yan. Okay. So, nakapag-register na, di ba? Ano nang susunod? Ang susunod po is verification na. So, kailangan po nating ma-verify muna yung account natin bago tayo makapag-deposit. Okay, make sure po na fully verified po muna bago po mag-deposit. Kasi po, maaring magkaroon tayo ng problem kapag hindi po fully verified yung account natin. Kunwari, gusto na natin mag-withdraw, hindi naman verified yung account natin. So, magkakaroon po tayo ng problema. Okay. So, sa verification po, ang kailangan pong gawin is punta lang kayo dito sa profile and then verification. Click nyo po itong verification. Okay, kung naka-mobile po kayo, naka-cellphone, ang kailangan nyo pong gawin is swipe nyo lang po para lumabas yung verification. Okay, swipe nyo lang po yung dito sa taas. Ayan. So sa verification po, apat lang. So kailangan nyo lang po is email, mobile number, proof of identity, saka proof of address. Okay. So sa email po, ganun lang din po, click nyo lang po itong edit. Tapos provide nyo lang yung email nyo. And then pag na-type nyo na, punta po kayo sa email nyo, meron po dong code. So i-confirm nyo lang po.
Okay. So, ganun din po sa mobile number. Provide nyo yung mobile number nyo and then may magte-text po sa inyo ng code, i-confirm nyo lang po. Okay. Sa identity verification, click nyo lang po yung edit. Tapos, gender, and then continue. Okay. So, mag-upload po tayo ng file. Ano po yung mga documents na pwede nating ibigay as proof of identity? So, ito po yung mga government IDs. Pwede rin po yung driver's license, passport, or yung mga national ID, UMID. Okay? So, ang kailangan po sa document na yon, nandun po yung picture ninyo, yung first name and last name, date of birth, saka yung number of document. Di ba po pag mga passport may mga ID number yan. Kailangan po kita po yon. And kailangan din po na pag mag-upload po tayo, buo po yung ID or yung document. Hindi po pwedeng, alam mo yung kunwari, ito yung document mo. Saan ba? Okay. So kunwari ito yung ID, ay, yung document mo. Pag pipicture mo na siya nakaganyan, hindi kita yung nasa tuktok. Kailangan po may space. Kailangan po full, may kita siya ng buo. Okay po? Kasi po makakonsider po yun as crop. No? Kailangan buo po siya at kailangan malinaw, wala pong edit at yung file size is less than 15 MB. Okay? So, pag i-upload niyo na po yung click continue na lang po, add file tapos click continue. Then next na is yung proof of address. So, sa address po, click edit lang din. So, provide your country, region kung anong bansa po kayo, ay ano kung anong region nyo, kung region 1, region 2. Ganun. Tapos city, ako sa Quezon City, tas address nyo, provide nyo dito, and then yung postal code or yung zip code. Okay. Ngayon po, kung ano po yung ipo-provide nyo dito na address, kailangan po parehas siya dun sa document na i-upload nyo. Kailangan parehas yung address nila. So, kailangan po parehas kasi hindi po siya, mare-reject po. Kadalasan po, ito po yung mga reason ba't nare-reject yung verification. At saka po, kailangan po sa inyo po nakapangalan yung document. Okay? Tapos, kailangan yung document na yun, validity niya is within 3 months. Okay. Okay, so continue po. After po niyan, continue nyo lang. Okay, so ganun din po, kailangan nandun yung name and last name niyo. Tapos yung address nyo, siyempre nakalagay doon. Tapos, yun nga, within 3 months siya valid. Ano po yung mga pwede nating i-provide na document for proof of address? Pwede po dyan yung ating mga utility bill. Okay, yung Meralco, yung tubig, yung internet, yung yung bank statement, pwede rin po yan. Tapos yung driver's license din po. Pwede rin po yan kasi may address doon eh. Okay. At saka po pala, kapag ginamit mo na yung isang document dun sa proof of identity, hindi mo na siya pwedeng gamitin sa proof of address. So, kailangan po magkaibang document siya. Okay? And, yun din po, pag i-upload na natin, kailangan clear, walang crop, walang edit, and ayun po. Ngayon po, yung iba, karamihan, nahihirapan kung saan sila kukuha ng proof of address. So, ang masasuggest ko po is barangay certificate. Ayan. Ito po yung parang sa tingin kong pinakamadali kung wala po kayo dun sa mga nabanggit na dokumento. Kasi po, pag pupunta po kayo sa barangay, napakadali lang pong kumuha ng barangay certificate. Punta lang po kayo sa barangay nyo. Siyempre, malapit lang yan. Tapos, mag-request lang po kayo ng barangay certificate. May provide po nila yan mga 5 to 10 minutes. Ako po mismo naka-experience niyan. And ipiprint lang, itatype lang naman po nila yun eh. Yung pangalan mo and address, tatanungin ka nila. Tapos ipiprint na nila. Tapos yun na, meron ka ng barangay certificate. So, yun po yung masasuggest kong gawin ninyo. Okay? Ayan, may question pa ba? Ayan, si Ma'am, kasi Ma'am Lady tumutulong sa questions. Ayan. Saan po makikita na mag-upload ng IDs? Dito po sir, sa edit, tapos continue, and then ito add file, nasa add file po. Diyan po kayo mag-upload, mag-upload na po kayo.
Ayan. Okay, so meron po pala tayong Telegram group para po sa grupo ni Ma'am Lady. Pwede po tayo doon magtulungan kasi po hindi naman lahat nasa Pilipinas, 'di ba? May ibang bansa rin po tayo mga kapwa copyers or copy traders. Pag nandun po kayo sa Telegram, pwede po tayo magtanong-tanong sa bawat isa kung ano yung mga ginamit nilang mga documents for verification. No, para kung anong bansa sila, anong ginamit nila para madali tayong ma-approve din, madali tayong makapag-start. So, make sure po pasok po kayo sa Telegram group tapos para hindi po kayo maligaw at magkita-kita po tayo doon, magtanungan tayo doon. Okay, masasagutan natin 'yan. Okay. So, ayan po si Sir Joshua Matthew, phone verification issues. Okay. Meron po tayong mga na-encounter na ganyan. Ang gagawin nyo po, kunyari wala pong dumarating na OTP, i-message nyo po si chat support. So, si chat support po, nandito po siya sa upper right. Upper right. Tapos yan, may support team dito. Support team. I-message nyo lang po siya na sabihin nyo, wala akong nare-receive na notification sa cellphone ko. Okay. Pero bago niyo po gawin yan, check niyo muna yung email niyo. Kasi po kadalasan i-email sila doon sa email niyo. Sinasabi nila doon bakit wala anong reason for rejection ng verification niyo. Kung ba't wala kayong na-receive, mga ganun po. So check niyo mo po muna yung email niyo, tapos pag wala doon, chat niyo po dito sa chat support. Okay. 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 Si Ma'am Biena, Ma'am, try natin sagutin yun mamaya. Okay. Okay. So, yung mga questions po sa Q&A para mas madali kong mabasa. Kasi po, pag dun sa chat, nafa-flood natatabunan lang. Sa Q&A na lang po, sa questions. Okay. So, ang verification po pala is mabilis lang. Within the day lang po yan or oras nga lang po yan eh. As long as, syempre po, upload na, magsasend tayo ng verification ng office hours at ng weekdays. Okay po. At make sure din po, tama syempre yung pagkaka-upload natin para ma-approve agad yan po yan ASAP. Okay. So, any questions po? Sige, mabilisan lang sa verification. Kasi po itong verification naman, pwede itong nating Sir Albert, paano po pa-type na lang po dun sa Q&A ha? Tapos check natin yung Sinasagutan din naman po ni Ma'am Lady yan yung yung sa Q&A. Diyan po kayo mag-type sa Q&A para masagot po. Sir Albert Villanueva. Okay. Makakapag-payment po ba kahit walang IDs? Sir, hindi po. Makakapag-payment po kayo pero hindi siya advisable. Hindi siya advisable kasi kung makapag-deposit ka nga tapos gusto mo na mag-withdraw, hindi ka fully verified, mahirapan po tayo sa withdrawal. Opo. I know parang gustong-gusto mo na, 'di ba? Parang syempre gusto mo na mag-start agad. Pero para safe po tayo, po tayo, step by step. Opo. Pag minamadali kasi natin yung mga bagay-bagay, diyan po tayo nadadapa po tayo. So, lang tayo, step by step muna. Okay. So, ito po pala ibang documents na pwedeng gamitin for verification. Meron tayong passport, driver's license, SSS, PhilHealth, postal ID, voter's ID, PRC ID. Okay. So, sa proof of address, utility bills, bank statement, barangay certificate, and others. Okay. So, ito po yon yung pag mag-upload kayo, kailangan buong page po. Ayan. Ito po yung sample sa driver's license. Kailangan po kita yung gilid, may space po. And then sa passport, kailangan yung buong passport. Hindi yung front page lang. I mean yung page 1 lang. Hindi po. Kailangan yung buong buo and may space pa sa gilid. Ayan. Okay. So, ano nang next step? Verification and funding na. Deposit na. Okay. So, madali lang na mag-deposit. Papakita ko po sa inyo kung paano. Paper po ang license accepted po ba? Di ko pa po na-try yan. Pero, try lang po natin, sir. Mukhang okay naman yan. Oo. Mukhang okay naman. Basta yun yung, talaga, yung official na ni-release ng LTO, tingin ko po okay po yan. Okay. So, na tayo? Deposit na.
Okay. So sa pag-deposit, marami po tayong iba't ibang methods. So, pakita ko po sa inyo. Punta kayo dito sa, di ba nandito na kayo? Diyan kayo. Punta po kayo dito sa finance. Sa left, ito po left, ito finance. Tapos deposit. Ayan. Ito po yung mga deposit options natin. Meron tayong crypto, bank transfer instant. Okay. Ito po yung Dragon Pay. Tapos meron din tayong local deposit. Ito yung mga local bank ni Light Finance dito sa Philippines. Tapos help to pay. Bank transfer, help to pay din. Okay. Tapos meron din tayong bank card or yung debit card. So, Visa card lang po ang ina-accept. Yung Mastercard po, hindi po. Okay. So, for our example, magsasample tayo ng isang deposit. Doon tayo dun sa most common sa atin, yung parang pinakamadali para sa atin, which is GCash. Okay, so paano ba mag-deposit using GCash? Okay, so yun nga po, punta tayong finance, tapos deposit, tapos punta tayo dito sa bank transfer instant. Okay. Pa-inform ko na rin po kayo, no? So, bawat deposit method po, may iba't ibang minimum amount. Okay, so hindi po sila pare-parehas. So, i-check nyo lang po yan. Nandito naman po yan. Nakalagay po yan dito. Ito po, minimum payment sa crypto, $10. Sa bank transfer instant, 2,800 pesos. Local deposit, 5,600. Iba-iba po yan. Okay? So, check nyo lang po. Depende po yan sa budget nyo kung anong deposit method gagamitin nyo. Okay. So, ano ba tayo? GCash. Sabihin natin magde-deposit tayo ng $100. Okay. So, click nyo lang po ito, bank transfer instant. Okay. Tapos, sa trading account, yan. Meron po kayong once makagawa po kayo ng Light Finance account, magkakaroon po kayo ng isang trading account. Yun na po yung parang pinaka main account nyo or yung main wallet nyo. So, automatic po yan na po yun. Tapos, payment method. Magkano nga daw? 2,800 ang minimum, di ba? So, sige, try natin. Magkano yung 2,800? So, magkakaroon po dito sa baba, you will receive $48. Kaso parang bitin kasi gusto ko nga $100 eh. So, times 2 ko to siguro. 2,800 times 2 is 5,600. Kulang pa. So, gusto ko isakto siyang 100. Sabihin natin 5,700. Kulang pa rin. Kasi 98 lang lumalabas. So, 5,800. Ayan. So, yung 5,800 is equivalent to $100. So, yan, na-deposit na ako ng 5,800. So, sa promo code po, unfortunately, wala po tayong promo code for copy trading. Hindi po siya applicable. Okay, so, sa manual and EA, yun, pwede po yan. Promo code. So, continue tayo. Ayan. So, confirm nyo lang po. Yun, okay. So, ngayon po, dahil GCash tayo, punta tayo dito sa e-wallet. Ito po, e-wallet. Tapos, scroll, select your bank. Ito po, GCash. Ayan. Okay, so tapos click natin itong Pay with Globe GCash. Tapos mare-redirect na naman tayo sa payment sa GCash. Okay, so lagyan nyo lang po yan. Lagyan nyo lang yung number niyo, next nyo. Tapos, tatanungin niya kayo ng OTP nyo. May magsasend ng OTP sa inyo. Tapos, ilalagay nyo rin yung GCash password nyo, yung PIN nyo, lalagay nyo rin po dyan. Okay. Huwag po kayo mag-alala, safe po yan. Ayan po yung ginagamit ko lagi. Goods na goods po yan. After po nun, next nyo lang, provide nyo lang po yung mga details na kailangan niya. And then, almost instant po, makukuha nyo na yung deposit ninyo. Okay po. Mabilis lang po yan. Napakabilis lang po. Paano nyo po malalaman pag successful yung deposit niyo? So, pag pumunta po kayo dito sa lower left nyo, lower left, magkakaroon po kayo dito ng balance. Yan. Dito po sa baba. Yan. Tapos, pwede nyo rin i-check dito sa finance. Tapos, history of transfers. Yan. Tapos, may lalabas dito yan. Lalabas dito yung dineposit niyo. Okay. So, yun po. Ang daming question, masasagot kaya kami. Maaring hindi po, kaya po, nandyan din si Ma'am Ladies, nagtatype din po siya, no?
Pero itatry po namin yung best namin na masagot po yan. And sana ma-discuss ko rin dito sa sa webinar. Ayan, si Ma'am Lady nagta-type na. Okay. Tapos po, pasok po kayo dun sa Telegram kasi po usually po namang frequently asked questions, nandun po siya sa pinned messages. So, much probably masasagot po lahat ng tanong. Okay, so ano tayo? Ayan. Thank you, Ma'am Lady, sa pagsagot. Ayan. Ayan, ano po difference ng bank transfer instant versus bank transfer help to pay? Sa sa bank transfer help to pay po, yung minimum niya 500 pesos lang. Sa bank transfer instant 2,800. Pero may pero dito. Yung options mo na bangko is limited lang. Click po natin. Click natin. Ayan, teka loading. Refresh natin. Ayan. So sa help to pay po, kailangan po meron kayong account sa BPI or Land Bank or RCBC. Excuse me po. May account kayo sa RCBC or sa Security Bank. So kailangan po meron po kayo diyan na account. Tapos ganun din po no, pag i-login niyo diyan yung amount nyo, tapos mare-redirect kayo, ilalagin niyo yung login details niyo ng bangko nyo. Tapos may OTP ulit, ganun din po. So, ayun. So, nasa na tayo? Paano pag wala po? Yun nga po, pag wala po talaga, yun nga po yung suggest ko, barangay certificate, kasi po ito po yung parang pinakamadali at accessible sa karamihan natin. Ay, so, sir, sa XM kasi hindi ako familiar eh. Sorry. Ano lang, sa light ako talaga familiar tayo. Opo. Pero ano lang po, i-type nyo lang po yung question mo. Sasagot naman po yan ni Ma'am Lady. Kahit XM pa yan. Ayan. Okay, so ano na tayo? Nakapag-deposit na, di ba? Register na, fully verified na, nakapag-deposit na, ready na tayo. Okay. So ano na bang susunod yan? Copy trading na tayo. Magka-copy trade na tayo. Okay. So ano po ba yung copy trading? Okay. Ano po ba yung copy trading? Ang copy trading po is an innovative way to copy the trades of other traders automatically. Okay? So, lahat po ito ay automatic. Yung pag-execute ng trade, yung pag-exit sa trade, yung pag-compute ng lot size, yung profit sharing, yung deductions, lahat po ito ay automatic na. Wala po tayong ibang gagawin. So, di ba po napakaganda? Talagang passive na passive kasi wala ka nang gagawin eh. Automated na lahat. System na po ang bahala dun sa mga nabanggit ko, yung exit ng trade, copy ng trade, diba? So, sa atin po, ang responsibility na lang natin is monitor din natin yung trades natin and kailangan yung kokopyahin nating trader is syempre profitable and consistent. Okay? So, yun po yung parang pinaka-part natin, yung maghanap ng trader na mahusay. Kasi syempre, ilalagay natin yung pera natin dyan, di ba? Ay, mahina talaga boses. Sorry. Nako, sir. Teka, yun lang tubig para lumakas. Hello, hello. Ayan, okay. So, tuloy-tuloy po tayo. Okay, so, ito po yung structure ng copy trading. Ayan. Napakasimple lang po, di ba? Ayan, meron tayo ditong master trader or experienced trader or social trader kung tawagin. Iisa lang naman po yan. Iba-iba lang yung tawag, pero yan po yun. Okay. So, ito po tayo.
copiers, yung mga copy trader. Ayan, ito nasa baba. Tapos naka-copy trade sila. Okay. So, ganito po yung sistema dyan. Kapag po si master trader nag-trade, automatic po yung account niyo magte-trade na rin. Tapos, kung panalo siya, panalo kayo. Kung talo siya, talo din kayo. Talo yung mga copiers niya. Okay. So, si master trader din po, hindi po niya tinitrade yung pera ng mga copiers niya. Meron po si master trader na sariling pera, may sarili siyang account, tapos ina-allow lang niya yung account niya na kopyahin ng copiers. So, kayo pong bahala, wala pong namimilit sa inyo kung kopyahin niyo siya o hindi. Pero meron siyang mga sinasuggest na na minimum amount to copy, kung anong copy settings po, para talagang ma-match nyo yung master trader, kung ano ba talaga yung strategy niya, risk management niya, kailangan makopy nyo po. So, kailangan susundin nyo po yung recommendations niya. Okay. And si master trader po, hindi lang naman po isa yan. Marami po tayong master trader dito sa Light Finance. Worldwide po. And napakaraming mahusay. Marami ding yung saglit lang, tapos biglang nawawala rin. Sabihin, hindi sila consistent. Diba? Maaring profitable sila sa una, pero hindi sila tumatagal. So, kailangan po talaga malaman natin sino ba yung kokopay nating trader para maging profitable din tayo. Okay. So, ang mga master trader po, iba-iba nga po yan. Iba-iba yung strategy nila, iba-iba yung risk management, iba-iba yung risk level nila, risk appetite. So, kailangan po, kung makilala muna natin siya, makilala natin yung strategy niya, i-observe natin siya, wag po tayo magmadali, at check lang po natin paano siya gumalaw. And then, pag satisfied tayo, saka tayo mag-copy. Okay po, wag po tayo magmamadali sa pag-copy. Kailangan po maging responsible din tayo sa pagpili ng ng trader na kokopyahin natin. Okay. And marami po tayong trader, hindi po isa lang. And iba-iba nga yung rin nila, yung trader's fee. Meron po tayong tinatawag na trader's fee. So, paano po ba ito? So, kunwari po si master trader nag-set sa account niya ng trader's fee na 30%. Okay. So, kunwari, meron siyang $100 capital and then nag-trade siya, tapos nag-profit siya ng $10. So, ikaw na copier, may gain ka rin na profit na $10. Pero ibabawas pa po yung trader's fee, which is 30%. And yung po ay trader's fee po, hindi po yan pare-parehas. Iba-iba po yan sa bawat trader. Iba po, usually po, nagre-range yan ng 10 to 30%. Yan. Meron din nga po dyan, 1% lang nakita ko Para siyang palibre na lang. 1% lang yung trader's fee niya. Okay. So, yun nga po, kunwari, nanalo siya ng $10, kayo panalo ng $10, minus the 30% or whatever the trader's fee is, meron kayo may matitira sa inyo. Sa case ni Master Trader, 30%. So, meron kayong $7. Tapos, kay Master Trader na yung $3. So, dun po siya kumikita, si Master Trader. Okay. Ngayon po, paano naman kung talo? Paano kung talo yung trade? So, ang balance na ang balance mo na, 'di ba? 107. Okay, paano naman kunwari nag-loss? Sabihin natin nag-loss ka ng $8. Nag-loss si Master Trader ng $8, so loss ka rin ng $8. So 99 ka na lang, 'di ba? Babawasan ka pa ba ng trader's fee? Hindi na po. Kasi po ang trader's fee is para lang sa mga winning trades. Okay? So, pag loss po, kung ano yung loss ni Master Trader, yun na rin po yung loss ninyo. Okay. So, ito po yung isa sa mga kagandahan ng ng system natin na hindi tayo parang talagang tinataga ng fees. Para lang sa mga profit sharing lang. Okay. So, paano naman po? Kunwari, so ano na ang balance mo, di ba? 99 na. So, nag-trade ulit si Master Trader, pangatlong trade. Nanalo siya ng $0.50. So, 50 cents. Okay.
So, magigain ka rin ng 50 cents. So, ang bagong balance mo is 99.5 na. Okay. Ang tanong, sisingilin ka pa rin ba ulit ng trader's fee? Hindi pa rin po. Kasi po, ang balance mo is less than dun sa original balance mo. Okay. So, kailangan po muna ma-exceed yon. Kasi overall po, talo pa rin kayo kasi 99.5. So, wala pa rin pong deduction yun sa nakukunin sa trader's fee. Okay, so napakaganda po ng sistema natin. So, think of fair na to para sa mga copiers, no? Okay. And kung mapapansin nyo, sa ganitong sistema po, talagang i-make sure ng master trader na maging profitable and consistent siya. Kasi dito siya kumukuha ng income din, ng extra income sa mga winning trades. So, hindi po natin masasabi na si master trader gustong ipatalo yung trade niya para lang magka-commission. Hindi po ganon. Kasi po, dun siya kumikita sa mga winning trades. So, napakaganda po nitong sistema natin. Okay. And, ayun po. Ang dami ng mga questions. Automatic po. Yes po, Sir Nelson, automatic po lahat ng deduction natin, lahat ng profit sharing, lahat ng calculation ng lot sizes or lahat po, automatic po yan. Paano siya mababawa sa account mo po, yung percent niya? Automatic po yan, sir. System pong bahala dyan. Napaka-passive income po nitong nung copy trading natin. Okay. Ayun, okay. So, kung kung medyo nabibilisan kayo sa boses ko rin, may upload naman po ito ng YouTube. Recorded naman. Okay. And kung may questions pa po kayo na hindi nyo masabi ngayon, pwede nyo naman po kay message personally or dun sa Telegram. Dun po tayo mag-usap-usap. Okay. So, yun. Sige po. Ayan. Ako po, share po natin sino yung mga recommended natin. Okay. Ayan. Okay, so, proceed tayo. Proceed. Okay. So, magkano ba ang pwedeng kitain sa copy trading? Okay. So, nakikita natin sa social media, sa Facebook, TikTok, yung pag sinabing forex, ang lakas kumita, di ba? Ang daming pera, forex yan, di ba? Totoo naman po. Totoo naman. Kasi malaki din yung capital nila. Okay, so, may two factors po paano natin masasabi kung magkano ba pwede natin kitain sa trading or sa copy trading. Okay? Dalawa po yan. Yung capital nyo, yung capital mo, at kung yung profitability nung trader na kinokopyahan mo. Okay. So, kunwari, capital mo, $100. Okay? Tapos, yung profitability nung kinokopyahan mo, nagta-times 2 siya in just 2 months, in just 1 month. So, expect mo, yung capital mo, dodoble rin. So, kukita ka ng 200. Di ba? So, depende po yan. Kung ang capital mo naman is $10 lang, tapos ang profitability ng kinokopyahan mo times 2 in 1 month, so meron kang $20. Maliit, di ba? Kasi maliit lang yung capital mo. So, depende po yan dito sa mga factors na ito. Bigyan ko po kayo ng example kung yung parang sample computation lang kung magkano bang pwede nating kitain. Okay? So, tayo dito sa ating Light Finance. Sa copy, hanap tayo ng mga traders. Okay. So, ito, si FX Denily, si Ma'am Lady. Check natin. Check natin kung magkano ba yung pwede nating kitain. Okay, magkano yung pwede natin kitain kung nag-copy tayo kay Ma'am Lady simula umpisa. Simula nung umpisa siyang nag-trade. Yan. Okay, so 231 days na si Ma'am. Tapos, try natin compute kung magkano ba yung yung ikitain ng pera natin. So sabihin natin magkakapital tayo ng ng $100. Okay, yun yung natin, yun yung afford to lose natin, yun yung willing to risk natin, $100. So, magkano kaya yun? And by the way pala, si Ma'am Lady ay $25 ngayon for a limited time only.
So, para sa mga may budget na 25, pwede nyo po siyang kopyahin. Alam ko may time, may expiration lang to hanggang mamaya lang ata to, bukas. Okay, so take advantage po dito sa $25 na minimum to copy niya. Okay, so balik tayo. So, okay, so try natin compute magkano kaya kikitain nung $100 natin kung nag-copy tayo kay Ma'am Lady simula umpisa. Okay, so ang gagawin po natin is i-add lang natin itong mga monthly profitability niya. So sa July, meron siyang 4.43, sa August 3.54, sa September 5.02, sa October 9.12, ayan, di ba? So try natin. Calculator, add natin to. 4.43 plus 3.54 plus 5.02 plus 9.12 plus 8.22 plus 6.56 plus 5.4 plus 2.42. Okay, so 44.71% na po ang kanyang profitability. Okay? Mapapansin niyo po, iba siya dito sa 54, di ba? Di ba dapat 54 din to? Kasi po, hindi po talaga ganyan kasi si Ma'am Lady ay may commission fee na 25%. So, yung 25% na commission fee po na natatanggap niya mula sa copiers is na-add dito sa profitability niya rito. So 54 siya dito, dito pag walang income from the trader's fee, 44% po siya. Okay po. So, kung kayo po pala maghahanap ng trader na kokopyahan, wag po kayo agad tumingin dito. Okay, wag po kayo agad tumingin dito sa dun sa pinaka profitability niya. Check niyo po yung profile niya, i-click niyo check niyo yung monthly niya. Doon po tayo mag-base. Okay? Kasi po, di ba, na-add nga yung income niya from the trader's fee. Okay, so meron tayong $44.71. At kung sa ano yan, kung sa percentage, kung sa dollars nga yan, at $100 yung capital mo, meron kang $44 na kinita na from kung nag-copy ka kay Ma'am Lady. So, ano na, no, di ba? Nakakalahati na, mag-ROI ka na, di ba? Wala kang ginagawa, ganyan-ganyan na yung pera mo, di ba? Okay. Pero hindi pa natatapos diyan kasi i-minus natin yung trader's fee which is 25%. So minus natin minus 25% is equal to $33.53. So ayan po yung kinita mo nang wala kang ginagawa na nag-copy ka, passive income, yan po yung kikitain ninyo. Okay? $33.53. Okay. So, sa iba po, maaring maliit yan. Maaring maliit yan, di ba? Parang nababagalan sila. Kala ba malakas ang kitaan dyan? Ngayon po, meron po kasi tayong sinasabi na sa investment po or kahit sa ang trading na high risk, high reward. Low risk, low reward. Okay? So, kung gusto niyo po ng high reward, doon tayo sa high risk. Pero kung gusto niyo naman ng low reward, doon tayo sa low risk lang. Diba? Siyempre, nasa forex na nga po tayo tapos bigla pa tayo mag-high risk, talagang high risk na yan, nadodouble yung risk. Pero iba-iba naman po tayo ng risk appetite, no? Malaya naman po tayo kung anong gusto nating gawin. Okay. So, kung nababagalan po kayo rito, sa parang ang liit, di ba? 4, 3, 5. Meron po tayong tinatawag na copy settings. Pwede nyo po ibahin yung copy settings nito. Okay. So, doon na lang po siguro sa Telegram ko explain yung copy settings kasi medyo mahaba po. Okay. Anyway, basics pa lang naman tayo eh. So, ito pong copy setting na to is parang naka 1:1 or naka proportion. Kung ano yung percentage ng profitability niya, ganun din sa'yo sa copier. Pero pwede nating ibahin yan. Pwede nating iset yan. Kunwari gusto ko doble nung profitability niya yung mapupunta sa akin. O kaya times 3 o times 4. Pwede po yun. Pero tandaan po natin na habang tumataas yung reward, tumataas yung risk. Okay. So, another option po, kung gusto nyo po ng mas malakas na kitaan, pwede tayong humanap ng ibang trader. Yung malalakasan din. Okay. So, ang nakita ko ditong malakasan si AMD Trading. Ayan. Si AMD Trading kasi nag-ROI na siya.
Nag-ROI na siya ng 1 month pa lang. 1 month pa lang, 34 days, naka 100% na siya. Okay. Etong traders niya, recently lang to kumapi. So, masasabi natin nag 100% na nga talaga siya. So, kunwari gusto mong mag-ROI na in just 1 month, pwede mong kopyahin yung mga ganito. Ayan, tinan mo. January, 55%. Tapos ngayong February, hindi pa tapos sa February, di ba? 35% na agad siya. Okay. So ito po yung mga option. Marami tayong pwedeng trader na kopyahin. And, ayun. And sabihin ko rin po pala na past performance does not guarantee future results. Okay? So kahit gaano po kagaling yung trader, kahit gaano po siya ka-consistent, kahit gaano po siya ka-profitable, wala pong makapag-guarantee ng profit in the future. Okay? So ang pinagbabasehan po natin lang dito is yung ano lang, yung performance niya pero hindi 100% guaranteed. Okay po. So, ayun. Ayan. Ayun. Yung stop loss, paano nag-work? Okay, sige. Puntahan natin yan saglit. Para kay... kung gumawa po ng SLC copier, di po yun papasok. Papasok po yun. Papasok po yun. Kung natin nag-set po kayo ng stop loss, kasi po, di ba, tayo mga copiers, meron din tayo mga sarili-sariling risk appetite. Parang sa sinasabi natin, nag-invest ako, nag-capital akong 100, ang gusto ko lang ipatalo, hanggang dito lang yung loss ko, hanggang $50 lang or 50%. Pwede po yun. Pakita ko po sa inyo. So, ito po yung kinakopy ko, nakakopy rin kasi ako. Example natin si HG Terra. Okay. So, nag-capital po ako dito ng 600. Ayan, 600. So, ngayon may profit na siya ng 99, di ba? 99. So, gusto ko po, sabihin natin hanggang kalahati lang kaya kong stop loss. Pag nag-negative 300 na siya, ayoko na, cut loss na. Pwede po yun. Ang gagawin lang natin is edit. Once nakakopy na po, edit. Tapos, click nyo lang po, copy settings. Tapos sa max loss, lalagay nyo po dyan yung hanggang magkano kayo. Hanggang magkano lang. So, ako 600. Sabihin natin hanggang ano lang ako, hanggang kalahati lang. Pag nag-draw down yan ng kalahati, ayoko na, stop out na ako. Cut loss na. Ang lalagay po natin is minus, tapos 300. Okay. So, ganyan po. Pero, i-consider nyo rin po itong current profit niya. So, may 99 po siya dito, di ba? 99, 99.79. I-add po natin yan dito sa minus 300. So, ang magiging sagot po dyan is minus 201. Okay, yan po. Kasi po, pag sa computation po ng stop loss ni Light Finance, kino-consider niya rin po itong current profit. So, kung maglalagay po kayo dito ng stop loss, compute nyo muna yung desired amount nyo, tapos saka nyo i-add or subtract nyo current profit nyo. Tapos, click edit, tapos yun na po yan. Okay. So, okay. Ngayon, proceed naman po tayo sa mga social traders natin. Okay. Ito po yung may re-recommend namin, pero as always, malaya po kayo mamili kung sino po ang gusto nyong kopyahin. Anyway, tuturo ko rin naman po kung paano paano mag-check ng trader na pwedeng kopyahin. Okay. So, ito po, check natin. Ayan. Siyempre, nandyan si Pension EA, di ba? FX Robot Empire, yan, ang ganda. Tapos ang dami ng copiers niyan, 486. Ang dami na rin minamanage na pera. Yan, diba? Si BitFX, yan. Okay. Yan, si Ma'am Lady, yung mga kanyang mga social traders. Ito mga to, yung mga malalakasan din natin. At syempre, yung akin din, check nyo na rin po, ito po yung aking mga social traders. Observe nyo lang po, ayan. Okay, so ito po yung checklist. Ito po ay aking personal lamang kung paano ba tayo mapag-filter ng trader na kakopyahin natin. Okay. Teka, check natin yung chat. Baka...
Pwede po bang more details dun sa manual exit ng copy trade? Okay po, Ma'am Andre. Sir? Okay, ma'am, ganito po. Kunwari po, ayan. Nandito tayo, di ba nakaka-copy na tayo. Gusto ko pong i-exit na yung position. So, punta po kayo dito sa portfolio. Dito, punta kayo sa baba. Tapos, click nyo yung plus. Click nyo yung plus. Tapos, i-drag nyo lang to para lumaki. Ayan. So, si HG Terra, ang dami ng trades, di ba? Ang dami ng trades. Okay. Tapos, sabi mo, nagpo-profit na to. Gusto ko nang i-close to. Gusto ko nang i-TP yan. Nagpo-profit na siya. Ang gagawin mo, kunwari, itong 0.22. Gusto mo nang kunin yan. Diba? Gusto mo nang kunin. Ang gagawin mo lang po, click close mo lang. Yun lang po yun. Click close. Hindi ko pwede i-close kasi real account to. So, click close mo lang. Tapos, yun na po, maka-close read na po yan. Ganun din po yun sa, kahit dun sa pulado. Kunwari, namumula na. Ayaw mo nang ipababa pa. Ayaw mo nang mas bumaba pa. Pwede mo i-close din. Close mo lang po. Okay. Pero po, tandaan po natin na yung master trader, may sarili po siyang may strategy po siya. Meron po siyang sinusunod na na risk management. Okay? So ang suggestion ko po, kunwari gusto niyo maglagay ng max loss or gusto niyo mag-close nung nung positions, i-message niyo po si master trader, no? Kasi hindi niyo talaga siya makaka-copy totally yung kanyang diskarte, yung strategy niya kung hahaluan natin ng sarili nating stop loss. Kasi may stop loss naman na siya eh. Meron siyang sariling stop loss. Ngayon, paglalagyan mo, mamamodify stop loss. So, mag-iiba na yung, hindi na siya talagang copy trading na eksakto. Okay? So, suggest ko po, message yung si master trader dun sa gagawin ninyong management kung okay lang ba yan or hindi. Okay, so, ayan, pala tayo? Mag-check tayo ng social trader. Okay. So, ang dami-daming traders na kukopehin. Paano ba tayo makapag-filter? Okay. So, gawa po tayo ng scenario. Okay. So, ang mangyayari po, meron akong $100. Tapos, hanap ako ng trader na kukopehin. Okay. Tapos, ang trader na kukopehin ko, gusto ko Pilipino. Kasi gusto ko Pilipino para mas madali ko siya makontak. Mas madali ako makapag-explain ng tanong ko sa kanya. Tapos, ma-explain din niya ng sarili nating lengguwahe at saka yung pag-support sa ating kapwa Filipino traders. Okay. So, yan, hanap po tayo. Okay, so ang paghanap po, punta po kayo dito sa copy. Copy, ayan. And then, ayan, lalabas po dito ito may mga pre-selected na, nandito yung mga favorites. Ito po yung mga ibu-bookmark natin. Ayan, bookmark, ilagay mo na star yan. Tapos popular, ayan, nandiyan na sila, di ba? Tapos yung mga high profitability, yan, yung mga malakasan. Di ba? Okay, tapos yung mga minimal risk din. Ayan, ito sila. Okay. Ito yung commission fee, 0. May 0 pa dito. Libre lang. Okay. So, mag-filter na tayo. Para mag-filter po, punta lang tayo dito sa popular. Tapos lalabas yung parang select button dito. Okay. So, click nyo lang po yan. Tapos, dahil nga ang goal natin is hanapin lahat ng Filipino traders, isasagad po natin yung mga parameters dito. So, profitability, adjust po natin maximum hanggang maximum. Ganon din po sa period of trading days. So, 0. So, kahit yung mga nag-uumpisa pa lang, ma-filter natin, mahanap natin sila. Tapos ito, number of copy traders. Kahit yung mga 0. Tapos yung sagad natin to. Ayan, okay. Traders commission, sagad din. Traders asset, sagad din. Copy traders asset, minimum 0. Okay. Tapos sa region, hanapin natin Philippines. Ayan. Ayun. So, meron tayong 307 Filipino traders dito sa Light Finance na pwedeng kopyahin. Okay, so click apply. Ayan. Okay. Ngayon po, meron tayong gagawin na parang selection na parang mag-filter tayo ng 2 beses. Dalawang beses lang. Ngayon po, ngayon lumabas na sila, di ba? Paano tayo maghanap?
hanap tayo muna nung parang first stage natin. Hanap tayo nung sa tingin natin yung napupusuan natin, di ba? So paano ba yung parang mabilisang tingin lang? Kasi ang dami eh. Ubusin mo ba yan lahat, di ba? Hindi naman siguro, di ba? Ang dami kasi. Unless may time ka, pwede yun. Pero para mabilisan, makita mo sino ba yung magandang i-check further. So, makikita mo dyan sa profitability chart. Ayan, ito po. Kailangan po, ang profitability chart is pataas. Pataas po. Okay lang po yung may mga bagsak. Kunwari, ito po kay Sakura Oni. Di ba may bagsak siya, drawdown, okay lang yan. May mga, normal po yan. Normal po yung may mga ganyan. Pero ang importante po is the general trend. Kailangan po is continuous siya, talagang consistent and profitable, pataas. Yun po yung hinahanap natin. Okay? So, hanap tayo nung parang medyo tagilid. Ito. Siguro ito si high roller. Diba? High roller. Ayan, no? Mataas siya sa umpisa, tapos pababa na siya. Diba? Pababa na siya. So, ano to, layuan na natin to. Huwag na natin star yan. So, yung mga makikita nating magaganda, yung mga magagaling, ano natin, ilagyan natin star. So, syempre, ang isa sa mga hinahanap natin is yung days. Kailangan matagal na siya, di ba? Ano nga, consistent nga eh. Profitable and consistent. So, yung hanapin natin yung days, matagal na, tapos yung graph niya mataas din. Okay, so pag may nakita tayong ganun, bookmark natin. Kaya ito, si World of EA. Bookmark mo na yan, star mo na yan. Check natin mamaya yan. Okay. Tapos, yun, hanap ka pa iba. Diba? Ito, Sakura o ay HC Cent. Okay din. Star mo. Diba? Ito, meron dito, FTM Aggressive. Ito, ganda rin. O 364, isang taon na to. Star mo rin yan. Okay. Ngayon, natapos ka na mag-star, di ba? Tapos ka na. Doon na tayo sa ano natin, sa pangalawang pag-filter natin. Okay. So, ang gawin po pala natin, pag di ba, nag-click tayo ng select, tapos, mag-star na tayo, wag niyo po i-click yung mismong trader, ha? Kasi po, mare-reset na naman yung pag-filter natin dito kanina. So, ang gawin nyo lang po, star nyo lang po. Star nyo lang muna. Pag na-star nyo na, punta ka na sa favorites, tapos saka nyo siya i-check isa-isa. Okay. So, for our example po, i-check natin yung kay Ma'am Lady, si FX Denily. Check natin kung okay ba siya based dun sa ating dun sa checklist natin. Okay. So, paliwanag ko rin pala ito ng saglit. Ano ba itong mga nandito? So, profitability chart, ito po yung parang performance niya. May kita mo dyan yung galaw niya, yung performance niya, yung profitability ng account niya. Okay. So, normal po na bumabagsak. Normal po yan. Hindi po kasi talaga tayo always panalo. So, may talo, may panalo. Ang mahalaga po, yung nababawi niya yung talo niya. Yun po yung mahalaga doon. At pataas. Pataas po yan. Yan po yung pinamahalaga sa lahat. Okay. And then, itong portfolio, ito yung mga ongoing trades niya. So, open pa to hanggang ngayon. Okay. So, kita natin na pulado, sabihin na drawdown pa yan. Okay. Normal po yan. Huwag po tayo mag-alala. Trading history, ito po yung mga trades na tapos na. And ito po ay simula nung umpisa pa nung master trader na nag-trade siya. Since day 1, nandito po yan sa records niya. So, kung gusto niyo po siyang inspect, kung gusto niyo po talaga siyang i-check ng maigi, scroll down niyo lang po yan. Hindi po mauubos yan hanggang sa day 1 niya. Ayan. So, makikita niyo dyan yung performance niya. Gaano ba siya katagal mag-hold ng trade, kailan siya nagbubukas ng trade, tapos ano ba yung mga volume niya, yung mga lot size niya na ginagawa, diba? Mga ganyan. And then, sa info about trader, ito. Yan. So, dito naman, write a message. May makita tayong write a message dito. Pwede nyo siyang i-message yung trader. Okay? Tapos, dito yung kanyang profile picture, yung kanyang username, profitability niya, tapos yung trader's fee niya. So, iba-iba po yan. No? Si Ma'am Lady ay may 25%. Okay? Tapos yung kanyang description, usually po dito nakalagay yung kanyang strategy, yung kanyang minimum amount to copy, at yung copy settings, nandiyan po yung makikita, at yung other informations pa. Okay. Tapos dito naman kung anong country siya, tapos ilang days na siya nagtitrade,
yung account niya na ito, and yung personal assets, ito po yung personal asset ni Ma'am Lady na tinitrade niya. Tapos ito naman copy traders assets, ito po yung fund, total fund nung lahat nung nagka-copier sa kanya, which is 394. So dagdagan niya na po ito para magsaktong 400 na o higit pa. Okay? Okay, tapos ito yung risk level. So sa risk level po meron tayong 1 hanggang 10. So 1 being the lowest risk and 10 the highest risk. So ayun po, tandaan rin natin no, na high risk, high reward, low risk, low reward. Okay. So ito po naman yung monthly profitability niya. So monthly ito. So July, August, September, October. Ito po yung mga profitability niya. Makikita natin yan. Okay. So sa mga nagtatanong magkano yan daily? Magkano ba yung daily niya? So i-divide nyo lang po ito in 22 days. So, yung 4.43% divide nyo ng 22 days, makukuha nyo po yung daily, average daily percentage nung month na yon. Okay. Okay po. O kaya, di ba, na-compute mo na ito lahat, na-compute mo na yan, ito ay 44%, di ba? I-divide mo dun sa 231 days. Makukuha mo yung daily percentage niya. Ayan. Tapos, ayun, sa checklist na tayo. Number 1, yung copy traders capital, kailangan po same or pasok ka dun sa minimum amount na nire-recommend ng master trader. So ano ba yung recommendation niya? Minimum capital is 25. Ayan, ngayon lang po ito or hanggang bukas. Pero ang totoo po talaga niya is minimum ni ma'am is 50. Okay. So, yung $100 natin, pasok, di ba? Pasok na pasok yan. So, goods yan. Goods to. Check. Okay, so another tip po pala, another tip. Kung sakali po na pasok naman tayo sa minimum tapos sobra pa, pwede tayong humanap na iba pang trader na pwede natin kopyahin dun sa amount na yon. Kunwari, di ba 100 nga. Tapos si Ma'am Lady 50. So may 50 ka pa. Pwede ka pang humanap ng iba pang trader na kokopyahan na may minimum 50. Ang kagandahan po nito is diversified yung natin, yung funds natin, di ba? So alam naman natin na sa investment, mas maganda kung diversified yung ating funds. Wag lang sa iisang basket. Okay? So, yun. Pangalawa, period of trading days, at least 90 days or 3 months. So, ilang buwan na ba ito sunod? 231 days. Higit-higit na yan. Kasi po, dun sa 90 days or 3 months, enough na po yun na masabi natin na consistent na siya dun sa kanyang strategy. At pwede natin siyang yun ay parang minimum na makikita natin, okay, consistent siya, tuloy-tuloy siya sa niya, sa pagpo-profit niya, di ba? Kasi po yung iba, parang sa umpisa lang magaling. Ayun po yung iniiwasan natin. Sa umpisa lang siya magaling. Parang tingnan natin, sige nga, tatagal ka ba talaga sa market, di ba? Okay. So, ayun. Pangalawa po is no profitability lower than 30%. Okay. Ito pala. Okay, so makikita naman natin na goods po yung kanyang di ba? Yung kanyang profitability. Okay, so ito pala yung risk per monthly nag-iiba-iba din. Okay. Tapos yung copiers, yung dami ng copiers niya monthly makikita rin natin diyan. Okay. So wala naman siya yung parang malaking, 'di ba, yung malaking bagsak. So masasabi natin na na hindi tayo i-stressin nito, hindi tayo kailangan masyadong mabahala. No? Kasi kaya nga rin po tayo nagka-copy trade is para passive income. Walang stress, di ba? Ayaw natin nung ma-stress, ayaw natin nung masyado tayong pinag-iisip. So, yung makikita natin na wala naman siyang ganong, hindi siya ganong kalakas mag-trade, hindi siya ganong ka-risky. So, goods to. Okay, pasok to. Okay. So, number 4, risk not higher than 6. Okay. Ito po pala, personal ko po ito. Pwede nyo pong gayahin o hindi. Ako po kasi gusto ko ng mga low risk lang. Okay. So, ang risk not higher than 6, okay na po yan. Kasi ang 1 to 3 is low risk. 1 to 5 ata, 1 to 4. And then yung pag naging 6 to 7 or 5 to 7, nasa moderate risk na siya. And then yung 8 to 10, yun ay high risk. Okay. So kung nasa siya, kung green pa naman siya, green pa kasi habang tumataas yung risk niya, namumula yan.
So, kung green pa siya, okay pa yan. So, yun po yung hanapin natin. So, ang risk level niya is 3 lang. Okay, napakababa ng risk. So, goods yan. Goods na goods. Okay. Next is check number of copy traders. Ilan ba yung nakakopy sa kanya? Yun, 394. Di ba? Napakarami. Ibig sabihin po niyan, marami yung nagtitiwala sa kanya, marami yung nakapag-check na ng profile niya. Kasi nga po, alam natin na hindi tayo basta-basta pwedeng mag-copy. Kailangan check din natin. So, marami yung nag-check sa kanya, marami yung nagtiwala at marami nag-copy. Okay? So, 394, napakadami po niyan. Goods po yan. Okay. Check commission fee. Check commission fee. Ano bang commission fee ni Ma'am Lady? 25% lang. Okay na yan, di ba? Sa'yo na yung 75. Wala naman tayong ginawa, di ba? Passive na nga lang to eh, di ba? Siya na yung nagte-trade, siya na yung nag-analyze, sa lahat gumawa ng trabaho, sa lahat ng nakatutok sa charts. 25% goods na po yan. Okay. Ako po kasi pag hahanap ako ng trader na kopyahan, yung mga 30% below. Kasi pag parang 40 above, medyo mataas na rin naman yan. Unless talagang magaling sila, malakas talaga sila, talagang napaka-good sila, okay lang sila, siguro sila maningil ng 40, 50, okay lang po yan. Pero kung may mababa pa, syempre, dun tayo sa mas mababa. Okay. Trader settings, look for low risk option. Okay, kung meron po si master trader na sinasabing settings for low risk, yun po yung gawin natin. Okay, as much as possible po, low risk lang. Ako po yan ako po. Okay, wala po siyang minention dito na low risk setting, pero makikita naman natin sa kanya na naka number 3 siya. Okay, and pwede natin masabi na low risk siya. So, okay to sa akin. Next. Desired profitability is same with the trader you are copying. Kailangan po kasi, di ba nga po tayong copyers, iba-iba yung ating risk appetite. Kailangan po, yung kukopihin nating trader is, parehas sa sa target natin. Tulad nga po ng sabi ko ako, low risk lang. So, ang gusto ko po is, yung chill lang yung chill lang yung kinakopyan ko. So, masasabi natin na si Ma'am Lady, parehas kami ng risk appetite. No? Yung gusto namin yung chill lang, ayaw namin yung kinakabahan pag may mga news, ano ba nangyayari, di ba? Baka sunog ni account ko. Gusto ko yung ganito lang, yung hindi ako may stress. So, parehas kami ng ng approach ng risk appetite. So, pasok siya sa akin. Okay? So, sa checklist na to na perfect score siya. So, para sa akin, ito ay recommended to copy. Okay? So, sa mga naghahanap ng $100 Filipino traders at si Ma'am Lady pa yan, pwede nyo po itong kopyahin. Okay. Okay, may questions kaya? Ayun, si Ma'am Lady sumasagot sa questions. Okay. Okay, so salamat po sa pagsagot, ma'am. Para tuloy-tuloy din ako dito sa ating discussion. Okay. Okay, paano ba mag-copy? Kunwari, yun nga, nasilip na natin si Ma'am Lady, gusto natin siyang i-copy. Paano ba yon? Paano mo tayo magka-copy? So, i-demo ko po sa inyo sa demo account. Okay? Switch po ako sa demo, ha? Ayan, naka-demo na ako. So, para po mag-start na mag-copy, na hanap niyo na yung trader na kokopyahin niyo, na-assess niyo na rin yung sarili niyo sa risk involved, na nasabi niyo na okay, $100 ako, kopya ako kay ganito. Pag na-confirm niyo na po sa sarili niyo na ready na kayo, sige po, start na tayo. So, FX, Denily, di ba? Dito po sa search bar, pwede niyo po hanapin yung trader, diretso na. FX, Denily. Yan. Ito, FX Denily. Yan. Okay, so ang pag-copy po is, naka-copy pa pala sa kanya. Sa nakaraang demo. Stop ko muna. Okay. So, sa pag-stop po, ganun lang. Click stop lang po. Tapos, mayroon siyang detaching na makikita rito. So, dito lang tayo sa kabilang account.
So, sa demo po, try natin mag-copy. Okay, so FX Denili nga, no? Ayun. Ayan, okay. So, magka-copy na tayo. Ready na tayo. Na-assess natin na, okay, gusto ko mag-copy trade. Okay. And remember po, ang trading is hindi po para sa lahat. So, kailangan po talaga ma-assess nyo na aware kayo sa risk involved, aware kayo sa nangyayari, ano ba itong papasukin natin. Kasi, ano po high risk nga po itong forex trading. Okay. So, bago tayo mag-copy, kiklik natin itong copy. Ganun lang, simple lang. Pero bago po yan, basahin muna natin yung info about trader. Minimum capital is $25. So $100, pasok na pasok. Tapos, yung copy settings niya is in proportion to my funds. Okay, so, tapos may Telegram group, pasok po tayo dito. Ayan. Okay, so yun pala, no? So, punta ulit tayo sa profitability chart. Tapos sa copy setting, sabi niya in proportion to my funds. Okay. Tapos, wala naman siya nabanggit sa copy open order. So, kahit hindi na natin i-click yan. Okay. Tapos, sa max loss, max profit, hindi na tayo magsaset kasi gagayahin nga natin yung risk management ni Master Trader. So, hindi na natin kailangan maglagay niyan. Tapos, click copy nyo lang. Okay. So, amount, tapos click copy. Okay. Okay. So, wala pa lang laman yung demo account ko. So, deposituhan lang natin siya ng $100 muna. Okay. Ayan. So, meron na akong demo money na 100. Pwede na tayo mag-copy. So, copy tayo. Ayun. So, success. So, makikita nyo po yan, yung copy nyo dito sa profile. Pwede nyo makita yan. Tapos, portfolio. Diyan. Yan lalabas yan. Okay. Or pwede rin dito sa lower left. Click nyo lang po ito. Ayan. Lalabas natin po dyan. Okay. Okay. Okay po. So, ano bang gagawin natin? I-monitor lang po natin ito. Okay? Kunwari nagpo-profit na, pwede nating i-transfer yung yung profit dun sa another wallet natin, dun sa main wallet natin. Ako po, ang masasuggest ko po, kada may profit yung account natin, internal transfer po natin unti-unti yung mga profit hanggang sa makakapag-ROI na tayo. Saka na tayo mag-compound kapag nabawi na natin yung puhunan or ROI na tayo. So, paano po ba yun? Paano po ba yung mag-internal transfer? So, kunwari po, dito sa aking isang account. So, balik ko sa real account. Okay. So, sabihin natin, di ba nakakopy nga ako kay HG Terra. Ayan, nakakopy ako sa kanya ng 600. Tapos, sabihin na, for example 500. So, nag-profit na siya ng 99. Diba? Nag-profit na siya ng 99. Gusto kong i-secure to. Kasi, na-monitor ko siya, okay, nagpa-profit na siya. Gusto kong i-secure. Lipat yung profit. Pero bago po pala yon, bago kayo maglipat ng funds, bago kayo maglipat ng profit, maganda po kung na-close na niya lahat ng trades. Ito po kasi may ongoing trades pa siya. So, mukhang hindi pa maganda mag-transfer. Pero okay lang din naman basta mababa na yung yung drawdown niya. Diba yung ongoing yung drawdown niya mababa na. Pwede niyo po yung transfer. Okay. So paano ba mag-transfer? Punta lang po tayo dito sa MetaTrader. Pag-gilid. And then tong internal transfer. Ayan. So from account, ito po pala yung main account niyo ito, itong nasa taas. Tapos dito sa pangalawa, nandito yung internal transfer. Tapos sa pinakababa, nandito yung ating mga trading account. Yung main wallet natin, yung mga copy trading wallet natin. Ayan. So, ang gagawin ko po, meron po kasi akong isang wallet na doon ko nilalagay yung mga profits ko. So, gumawa po ng isang account, nag-open account ako dito. Ayan. No? Madali lang naman po yan, open account lang yan. Tapos, yan. Kung anong account type, leverage, tapos currency, yan. So, naglagay po ako ng isa pang wallet. Doon ko nilalagay mga profits ko. So, ang wallet po is ito. Dito po siya nilalagay. Sa 186691 na ID. So, ita-transfer ko po yung profit na 99. Sabihin natin 99. So, kay Terahertz, kay HG Terra. So, from this one,
Hanapin natin yung ID na ni Terahertz, ni HG Tera. So, ito siya, yung last digit 3433. Ito po yan, oh. Ito. Itong pangalawa sa baba. 3433. Ito. Tapos, lagay natin yung 99. Okay, so makikita nyo po 97, ba? Hindi parehas. Kasi po meron dyan, automatic po, hindi po i-allow ng system na i-withdraw nyo din yung trader's fee. Parang ganun po. Di ba? May share din, may profit sharing din si Master Trader. Hindi niya po i-allow na makuha nyo rin po yun. Okay, so 99 or 97. Wait lang. Excuse me lang po ha. Wait lang po ha. Wait lang, buksan ko lang po yung pinto. Wait lang. Excuse me lang. Alright. Saan na ba tayo? Pag-transfer na. So, after po niyan, lagay niya yung amount. Tapos kung anong wallet papunta. So, sinabi ko nga yung wallet ko is ito, 691, last digit. Then, click transfer. Yan, transfer niyo lang po yan. Tapos, yun po, matik na po yan, matatransfer na po. And then, anong susunod natin gagawin? Pwede na natin siyang i-withdraw. So, paano po mag-withdraw? Punta lang po tayo dito sa finance. Tapos, withdrawal. Okay. So, sa withdrawal po pala, tandaan po natin kung ano yung method of deposit natin na ginawa, ganun din po sa withdrawal. So, kanina po nakapag-deposit tayo ng bank transfer instant. So, ngayon, kailangan withdrawal natin is bank transfer instant din. Okay. So, for sa withdrawal natin, gamitin natin GCash ulit. Okay. So, dito po sa add, click nyo lang po itong add kung wala pa po yung wallet. Ayan. So, yung beneficiary name, kung ano po yung pangalan nyo. Tapos yung bank account, yung GCash number ninyo. Ayan, lagay natin to. Tapos sa bank, GCash. Andito yan, hanapin natin GCash. Ayan. Tapos bank branch name, lagay nyo lang po GCash din. Tapos region nyo, kung saan, anong region kayo. Tapos city. Ayan, ako, ito, Caloocan. Tapos, click save nyo lang. Pwede nyo rin po ito screenshot para kung in future mag-withdraw kayo, alam nyo na po ilalagay nyo dyan. So, screenshot nyo lang po. Tapos, click save. And then, yan, lagay nyo lang po yung amount to withdraw nyo. Kunwari, gusto nyo 99 na ano, di ba? 99. Ito pala, dito tayo sa ano, dito sa wallet na ano, dito sa isa. Dito ko nilalagay kasi, dito. Yan. So, lagay natin, di ba gusto ko withdraw yung $99. Tapos, meron ng conversion kung magkano yung mawi-withdraw mo. 5,300 pesos. Tapos, click continue lang. Tapos, papasok na po yan sa GCash ninyo. So, advice ko rin po na mag-withdraw tayo ng office hours and weekdays. So, ayun. So, nakapag-withdraw na, di ba? Goods na goods. Meron din po pala tayong one-stop shop. Dito po yung parang frequently asked questions natin. Dito po yan sa lightfinanceph.com/guide. Ito po siya. Ayan. So, ito po, click nyo lang po itong guide. Ito po, sa taas, guide. Tapos, scroll nyo lang po. Nandyan po yung mga frequently questions natin. Okay? So, yun na pala. How to start copying. Okay, yun na yan. How to withdraw. Okay na, discuss din. So, ayun po. So, salamat po sa mga nagstay, nakinig. Sana po meron po kayong natutunan. And promote ko na rin po pala. Promote ko na rin, Ma'am Lydia. Kung meron po sa inyo na interesado na matuto gumawa ng robot, yung kayo po mismo gagawa ng Forex robot nyo, i-message nyo lang po ako. Ako po ay isang affiliate ng isang EA development course. Yun, matututo po kayo kung paano mag-create ng inyong Forex robot. Kayo po mismo mag-create from scratch. Okay. So, salamat po sa lahat ng nakinig. Sana po may natutunan kayo. Pasok lang po kayo sa Telegram group. Doon po tayo, tuloy natin yung usapan natin doon. And po, salamat. Ma'am Lady.
Ayun guys, so sobrang dami niyo ba natutunan today? Ha? Kanya type 1, kung marami natutunan tayo today. Type 1, kung marami natutunan. Salamat. Yun, Salamat. grabe. Maraming salamat, Coach Aaron, for this opportunity kasi talagang na-appreciate namin yung effort mo, yung time mo, and of course, yung goal mo talaga makapagturo sa amin kung paano kami magkakaroon ng passive income. Kaya sobrang thank you po, Coach Salamat Aaron. po. Ayan. Salamat Kapag may po. mga question pa kayo tungkol dun sa bot na ginagawa ni Coach Aaron, kung gusto niyo magpa-develop ng sarili nyong bot. Kasi ang bot po is automated po yan. Hindi nyo na kailangan mag-trade kasi on its own, meron na po siyang trading system na yung algorithm, say for example, meron kang strategy, tapos you think yung strategy mo is effective. Pwede mong i-autopilot yan. Pwede mo yan gawing automated. Para kahit tulog ka, kahit maraming kang ginagawa, kahit nagbabakasyon ka, nagtitrade na siya on its own based dun sa strategy mo. So, ang kukontakin niyo po dyan is si Coach Aaron. So, andun po siya sa may Telegram. Don't forget na mag-join po kayo dun sa Telegram natin. Can you type 1 kung naka-join na kayo sa Telegram? Type 1 kung naka-join na sa Telegram. Ayun. Ayan. So, meron din tayo messenger para at least kung dun sa mga nahihirapan po sumama dun sa Telegram, meron din tayong messenger dyan. Ayan po yung messenger natin. So, okay? Ayan. So, I hope guys na makapag-copy rin kayo sa akin kasi guys, meron din akong sariling copy trading account. So as you can see kanina 'di ba din discuss ni Coach Aaron yung aking copy. So pwede niyo rin i-copy yun guys. So ito po yung sa akin. Search nyo lang po FX Denely. Ayan, FX Denely. So lalabas po yan. Ito po yung aking trading account. So pwede niyo po yan kopyahin. And it has been profitable for the past 8 months. And very conservative lang po yan. Because of course, ayaw natin ng medyo, oo, malaki-laki nga yung kita kaso lang very risky naman. The only reason bakit malaki yung kita because syempre nasa lot sizing nila yan. Dahil din siguro malaki po yung lot sizing nila kaya po malaki yung kanilang kinikita. However, that's very risky. As in, very risky po siya. Kung ang risk po nila is mataas, dito nyo po makikita yan, di ba? Makikita nyo dyan, may risk level dyan. So, this is 3 out of 10. Kung ay kakopy nyo po is yung medyo risky, definitely, malaki din yung possible nyo kitain. Kaso nga lang, malaki din yung chance na masunog yung pera nyo. So, you have to be careful in choosing who to copy, okay? So, pwede nyo po akong kopyahin. I have at least 394 copy traders na nagtitiwala naman sa akin. Kaya, I'm really happy. And I hope isa na rin kayo sa mga mangungopya sa akin. So, for you to compute, kunwari, meron kang ultimate goal na, gusto ko kumita ng ganito. Kunwari, ang gusto ko kitain is ito, 44,000. So maglalagay ka ng 50,000 na capital. Kasi dun sa mga iba na gustong matutunan ko, kunwari, gusto ko kumita ng every month, gusto ko kumita ng 1,500 pesos para meron akong passive. So, pwede nyong gawin is maglagay kayo ng 50,000 and then maglagay kayo ng ilagay nyo lang yung capital nyo dyan para mag-auto-compound siya. So, hindi nyo siya withdrawin. Pero I do not suggest, of course, at mas sinasuggest ko pa rin na i-withdraw nyo yung pera nyo, yung kinita nyo. Pero kung gusto nyo palakihan or magkaroon kayo ng capital appreciation, and ang gagawin nyo is auto-compounding. When you say auto-compounding, iiwan nyo pati yung inyong profit. So here, makikita nyo dito sa ating freedom calculator, kung naglagay kayo ng 50,000, by the end of the year, meron ka ng 44,000 na gross profit. Kung ililes nyo po yung aking commission fee na 25%, then you have 35,000 in your total profit, which is not bad because wala ka namang ginawa. Di ba? Hindi ka naman nag-execute ng order. Hindi naman ikaw yung nanood ng chart. Hindi naman ikaw yung nagpuyat. Di ba? Hindi naman ikaw yung nag-fundamental, nag-technical analysis. Hindi naman ikaw yung gumawa nun. You're just copying my trade. And yet, meron kang kinita na 35,000 dun sa 50,000 mo. Di ba? So, almost ROI na rin. Halos nabalik na rin yung pera mo kung iiwan mo siya for the next 12 months. Okay? Pero if i-invest nyo yan sa bangko, hindi naman ako naninira ng bangko. Of course, ako bangkera din ako, di ba? 10 taon akong bangkera and hindi ko po sinisiraan yung bangko. Pero however, as a banker, I know pretty well na talagang mababa po ang kitaan sa bangko. Talo pa po yung inyong um,
kinikita compared sa inflation rate. Kasi kung ang inflation rate is 4.7%, then ang kinikita mo lang sa bangko is 0.25%, 0.5 gross per annum pa to guys ha. So, ang magiging ano naman dito, kumita ka nga, yes, kumita ka, pero hindi niya kayang labanan yung inflation rate ngayon na 4.5%, 'di ba? So say for example, ang ginawa ko po dito, naglagay ako ng mga bangko dito na pwede nating kopyahin. Say for example, itong mga bangko na to, ito yung mga interest rate nila, 'di ba? So kung ito ang mga interest rate nila on the average, yan po yung inyong kikitain. So kung naglagay kayo na say for example ng 50,000 pesos, ayan, lagay kayo ng 50,000 pesos, magkano ang kikitain ng 50,000 mo? So, ang kikitain lang ng 50,000 mo is nasa 2,800 pesos lang. Di ba? 2,800 pesos lang yung kikitain mo. Total profit mo yan sa isang taon. I-less mo pa yung tax dyan na 20% kasi may withholding tax po yan na 20% eh. So, in total, meron ka lang 2,240 pesos. So, lugi ka pa po kasi may inflation rate pa po na 100 pesos eh dahil sa 4.5% na inflation rate. So, i-compare nyo po kung nilagay nyo yung 50,000 nyo dito sa copy trading, kumita ka ng 44,000. Iles mo yung commission fee, meron kang 35,000. As to compare, kung ilalagay mo yan sa bangko, ang kikitain lang yan si 2,240 pesos. So, napakalaki ng difference niya, di ba? So, I highly suggest, kung maglalagay kayo sa bangko, is yung mga emergency funds nyo lang, okay? Lagay kayo dyan. Kunwari, magtabi kayo. Kung sumasahod kayo ng 10,000 per month, lagay kayo dyan ng 60,000 para at least in case merong mga emergencies, doon nyo po ilalagay sa bangko. Pero kung gusto nyo mag-grow yung money nyo and magtrabaho siya on its own for you, then you have to understand na you have to put it in a vehicle wherein kaya niya mag-provide ng mas malaking profit, 'di ba? So ito po yung pinaka-best way para ma-utilize nyo yung mga extra money nyo para magkaroon ng another source of income at magamit nyo for other purposes, 'di ba? So not bad na po ito kung kikita naman po kayo on the average ng 5% per month, 'di ba? Tama po ba? Can you type 1 kung willing na sila mag-copy trade? Type 1 kung magka-copy trade na po sila today. Type 1. Ayan. Dalawa lang? Tatlo lang? Ayan. So, ayan guys, I hope na nakapag-register na rin kayo dun sa ating link. Ayan, meron po tayo dyan link wherein kung saan kayo mag-copy trade. And if you have more questions, kung naguguluhan pa rin kayo, pwede po kayo mag-join sa Telegram natin. Doon sa Telegram natin, andun po lahat ng mga, of course, sa mga tutulong sa inyo. Pero meron din kasi mga nakakapasok na mga scammer doon at mga, of course, yung mga parang nagpapanggap na ako. Mag-ingat po kayo kapag meron nagbe-message sa'yo na sasabihin nila, kamusta naman yung trading mo? Anong ginagawa mo? Taga saan ka? Ganyan. Kapag po may mga ganong question, guys, hindi po ako yon kasi hindi naman po ako mag-i-initiate ng message sa inyo kasi busy po akong tao. So make sure guys, mag-ingat kayo. Hindi po ako yon. Kapag meron po kayong mga questions, doon nyo na lang po i-chat doon sa ating Telegram GC para at least doon nakikita ng lahat. Okay? Para at least alam ko, kung makikita ko na talagang ako yung kausap mo, 'di ba? Kapag may nagpa-PM sa inyo, iwasan nyo na lang din po. Huwag nyo na pong replyan kasi hindi po ako magme-message sa inyo ng hindi ako mag-i-initiate ng message sa inyo, guys. Ayan. So, sa every other Tuesday naman po, nagtuturo na tayo ng manual trading. So, kung gusto niyo naman po matutunan yung manual trading, ayan, nagtuturo rin po tayo niyan para at least matutunan nyo rin po kung ano ba yung mga ginagawa ng mga social trader na yan, mga master trader na yan. Paano ba nalalaman kung buy or sell? Ano ba yung market structure? Ano ba yung pips? Ano ba yung mga stop loss and take profit na yan? Syempre, mas maganda na naiintindihan din natin yan, 'di ba? By the way, guys, promote ko na din. This coming Thursday, meron po akong face-to-face live na seminar. Dito lang sa may Pasig, sa may Chendesita. So, I hope kung gusto nyo sumama dun sa ating face-to-face seminar, kasama ko si Coach Edsel dyan and si BeatFX. Ayan, kasama rin natin si BeatFX. And meron pa po tayo dyan mga ibang guests na makikilala nyo rin na mga naging successful din sa Forex trading para ma-inspire po kayo. Pumunta po kayo, sumama po kayo for only 800 pesos lang po kasama na yung food and yung venue and matututo pa po kayo syempre. So, if you want guys, let me know lang, message nyo lang sa Telegram na gusto nyo mag-join po dun sa ating seminar this coming Thursday. So, ayun lang po guys, I hope marami kayo natutunan. Can you type, I'm ready! Kung ready ka na mag-copy trade. I'm ready! Kasi na, wala eh.
Ayan. So, thank you guys for joining. So, it's already 9 p.m. In fairness, ang aga namin natapos ngayon ni Coach Aaron. Kaya, thank you guys for joining and I hope nasa Telegram GC na po kayo. Don't forget na mag-join para dyan ko po isi-send yung ating recorded webinar para dun sa mga hindi nakapanood at hindi nila na-check hindi nila sa nakapanood ng maayos kasi nila busy siguro sila or may ginagawa or late na yan. So, thank you so much sa mga nag-join tonight and I hope marami kayo natutunan. Okay? So, maraming salamat and see you sa my Telegram. Thank you guys!